Kabanata 951. Magpasakop para sa akin. Sa kasalukuyang sandali, dalawang sinag ng purpurang liwanag ang sumabog mula sa ilalim ng lupa. Isa sa mga ito ay tumama ng diretso kay Wang Lin, habang ang isa ay tumchuan sa matandang lalaki. Lumingon ang matandang lalaki, at ang kanyang katawan at pinagmulan ng kaluluwa ay nawasak ng purpurang liwanag na nakalaan kay Qing Shui. Ang purpurang liwanag ay kumislap ng maliwanag at pumuno sa buong mundo, ganap na pinipigilan ng asul na liwanag na nagtatakda ng hangganan ng kaharian. Isang matinding puot ang kumislap sa mga mata ni Qing Shui, at isang pulang liwanag ang lumitaw sa kanyang pulang hintuturo. Ang kanyang G-realm ay medyo nakarecover, at ito ay sumalungat sa purpurang liwanag. Isang pagsabog na tila yayanig sa langit ang umalingaw at pinilit umatras ang purpurang liwanag. Pagkatapos, ito ay naging isang tao. Isang kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad na may purpurang buhok, at ang mga mata nito ay puno ng puot na pumatay. Ang matandang ito ay ang pinuno ng Slaughter Realm, si Ling Yanzi. G-realm. Kaya't ang ari-arian ng aking asawa ay nasa iyong mga kamay. Si Qing Shui ay napilitang umatras ng ilang hakbang habang nakatingin sa kalalakihang may purpurang buhok. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding puot. Si Qing Shui ay isang dating Celestial Lord ng Thunder Celestial Realm. Ayon sa mga usap-usapan, matapos siyang mamatay at muling mabuhay, hindi pa rin bumalik ang kanyang kakayahan. Bagamat malakas pa rin siya, may hawak akong Pseudo Nirvana Void na kayamanang kahit nawasak, sapat pa rin upang labanan siya. Ang pagpatay kay Qing Shui ay isang malaking tagumpay. Bumulusok ang kalalakihang may purpurang buhok at nagbuga ng maraming purpurang usok. Nang siya'y sumugod, 6 na mga kopya ng kanyang sarili ang lumitaw at sumugod din kay Qing Shui. Ang Slaughter Realm ay may hawak na Pseudo Nirvana Void na kayamanan. Bagamat ito ay nasira, matibay pa rin ito. Ibinigay ito ng nakatatandang guro ng Alliance sa unang pinuno ng Slaughter Realm bilang proteksyon ng kaharian. Habang kumakalat ang purpurang usok, si Qing Shui ay sumugod papasok sa usok na puno ng puot na pumatay. Isang malakas na kulog mula sa loob ng purpurang usok ang nagsimula, tanda ng labanan nila ng kalalakihang may purpurang buhok. Pareho silang may G-realm, at ang isang malamig na aura ay bumabalot sa purpurang usok. Si Wang Lin naman, ang mukha ay malamig, at tuwing siya ay magsasanib sa mundo, isang tao ang kanyang pinapatay. Sa sandaling iyon, kakalabas lang niya mula sa kawalan, ngunit itinaas niya ang kanyang ulo at ang kanyang mga mata ay lumiit. Nakakita siya ng isang sinag ng purpurang liwanag na galing sa direksyon ni Qing Shui. Ang purpurang liwanag na iyon ay sobrang bilis, at ang nagpalungkot kay Wang Lin ay naramdaman niyang may piraso ng G-realm sa loob ng liwanag na iyon. G-realm. Walang pag-aalinlangan, umatras si Wang Lin nang papalapit na ang purpurang liwanag. Kasabay nito, iniabot niya ang kanyang kamay at nagsimulang umikot ang mga bituin ng mga sinaunang Diyos sa pagitan ng kanyang mga kilay. Hindi nagtagal, isang sinag ng liwanag ang nagtipon sa kanang kamay ni Wang Lin. Sandata ng Royal Clan, God-Slaying Spear. Ang liwanag ay mabilis na nagtipon at ang sibat ay lumitaw sa isang kisap mata. Hindi ito kasing haba ng 1,000 talampakan ngayon, kundi kasing laki lang ng isang karaniwang sibat. Hinawakan ito ni Wang Lin at walang awang itinapon. Dama po ito sa purpurang liwanag ng mabilis. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw sa buong mundo at isang hindi maipaliwanag na shockwave ang kumalat ng mabilis. Ilang mga nagmamagaling na nag-aaral ng kulto ang hindi nakaiwas ng sapat, kaya't agad nilang naramdaman ang kanilang katawan na bumagsak, na nagdulot ng kanilang kamatayan. Ang God-Slaying Spear ay hindi nasira. Kundi, bahagya itong dimmed at bumalik sa kamay ni Wang Lin. Ang sandata ng mga royal na sinaunang Diyos ay kayang labanan ng ganitong kalakas ng G-realm. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap habang ang sibat sa kanyang kamay ay dahan-daang nawala. Sayang, sa kasalukuyang kakayahan ko, magagawa ko lang ang isang ilusyon. Ang tunay na God-Slaying Spear ay kay True Senador. Habang umatras si Wang Lin, siya ay naglaho sa isang kisap mata. Nang magbalik siya ay nasa likod ng isang cultivator mula sa Slaughter Realm, at inilabas niya ang kanyang daliri. Mayroon ng mas mababa sa 100 na mga cultivator ng Slaughter Realm. Wala sa mga natirang tao ang mahina ang kakayahan. Nagtulungan sila at gumawa ng mga seal ng kamay. Lahat sila ay sabay-sabay nagdasal at pagkatapos, ang buong Slaughter Realm ay yumanig. Sa mga malaking gusali ng espada, 11 sa mga ito ay agad na bumagsak. 11 sinag ng liwanag ang lumipad palabas at nagsanib sa kawalan habang sila ay nagdasal. Sandali pagkatapos, lumitaw ang anyo ni Wang Lin mula sa kawalan at 11 sinag ng liwanag ang sumunod sa kanya. Sobrang bilis ng mga ito, kaya't nahulog sila kay Wang Lin sa isang kisap mata. Mayroong isang pilak na espada sa bawat isa sa mga 11 sinag ng liwanag, at puno sila ng matinding puot na pumatay. Ang bawat isa sa mga 11 espadang ito ay ginawa mula sa langit na metal ng unang pinuno ng realm.
Matapos matagal na pininaw sa Slaughter Realm, naging walang kapantay na mga sandata ng pagpatay. Ang 11 lumilipad na mga espada na humahabol kay Wang Lin ay nagpapalabas ng malungkot na mga sigaw mula sa mga kaluluwa ng mga taong pinatay ng Slaughter Realm. Ang mga kaluluwang ito ay paikot-ikot sa mga sinag ng liwanag at sumunod kay Wang Lin na parang wala nang bukas upang siya'y lamunin. Parang gusto nilang hilahin siya. Magandang mga espada. Isang kumislap ng lamig ang lumitaw sa mga mata ni Wang Lin. Ang mga 11 espadang ito ay tunay na magagaling, lalo na't lahat sila ay pinanday sa parehong panahon at lahat ay dumaan sa parehong antas ng pinong paggawa. Ang bawat isa ay nagsisimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagkakaroon ng kanilang sariling espiritu ng kayamanan. Kung kokolektahin silang lahat at isasama, magiging ilang beses na mas malakas ang mga ito kaysa sa 4 na espada na ginawa ni Ling Tianhao. Kung makukuha ko ang 79 na lumilipad na mga espada, kahit na ang kakayahan ko ay hindi makakatapat kay Ling Tianhao, tiyak na magagampanan ko ito dahil sa lakas ng kayamanang ito. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at kanyang dinilaan ang kanyang mga labi. Tunay ng maraming kayamanan ang Slaughter Realm. 100 mga pag-iisip ang dumaan sa isipan ni Wang Lin. Hindi naman talaga kailangan ni Qing Shui ng tulong niya, pinakiusapan siya ni Qing Shui upang bigyan siya ng pagkakataon na makuha ang kayamanang ninakaw mula sa Slaughter Realm. Ginawa ito ni Qing Shui upang magpasalamat kay Wang Lin sa lahat ng ginawa niya sa kawalan. Sa sandaling ito, 3 tao ang lumipad mula sa halos 100 na mga nag-aaral na cultivators na malapit. Sa 3 ito, 2 sa kanila ay nasa gitnang yugto ng Nirvana Scryer. Ang 4 tao ay isang matandang lalaki na may mataas na antas ng pagsasanay, nasa huling yugto ng Nirvana Scryer. Ang matandang lalaki ay hindi lumapit nang magpakita sina Wang Lin at Qing Shui. Sa halip, maingat siyang nagtago at ngayon lamang nagpakita. Sa sandaling magpakita sila, ang matandang lalaki ay binangga ang kanyang bag ng pag-iimbak at 4 na puting jade na banga ang lumipad palabas. Ang mga banga na ito ay malinaw at makinis. Nang magpakita sila, itinutok ng matandang lalaki ang kanyang daliri. Ang 4 na banga ay biglang umikot sa harap ng matandang lalaki at humarap kay Wang Lin. Hinihiling ko ang minamahal na Celestial Guard upang patayin ang taong ito. Sa sandaling magsalita ang matandang lalaki, ang 4 na banga ay nanginginig at puti na malagatas na mist ang lumabas mula rito. Ang mist ay bumuo ng anino ng 4 na magagandang babae, at lumipad sila patungo kay Wang Lin. Ang 2 natitirang cultivator na kasama ng matandang lalaki ay gumamit din ng kanilang mga spell at mga yaman. Isa sa kanila ay tinamaan ng kanyang noo at isang itim na core ang lumabas mula sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang core ay umikot at nagbigay ng kakaibang aura habang sumigaw ang cultivator, tubig ng 10,000 Panginoon. Ang core ay kumislap at agad na naging itim na tubig at pinalawak. Sa isang iglap, tinakpan nito ang kalahating bahagi ng lugar sa isang malakas na dagat na humahampas kay Wang Lin. Ang huling cultivator ay naglabas ng malalaking dami ng ilaw na pula ng dugo at ang kanyang balat ay napuno ng mga linya ng dugo. Ang kanyang itsura ay lubhang mabagsik. Ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang selyo, pagkatapos ay itinutok ang kanyang daliri at sumigaw, dugong celestial net. Ito ay nagdulot ng tunog na parang pagputok mula sa loob ng kanyang katawan, at ang mga linya ng dugo ay aktwal na lumipad mula sa kanyang katawan. Ang malaking net ng dugo ay lumipad patungo kay Wang Lin. Ginamit nilang 3 ang kanilang pinakamalakas na spells at mga yaman. Pinaandar nila ang isang mabangis na opens iba, pinakinabanggan ng sandali na si Wang Lin ay inaatake ng 11 espada. Hindi lamang sila ang umaatake. Ang natitirang halos 100 cultivator ay pawang pinaganya ang kanilang orihinal na enerhiya at inilunsad ang kanilang mga atake kay Wang Lin. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at naglabas ng isang pangungutya bago lumabas ang isang bagay mula sa kanyang bibig. Ito ay ang 18 Hell Celestial Silang Stamp. Sa sandaling magpakita ang selyo, sumabog ang mga alingaw mula rito na parang bagyong dumaan. Itinutok ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay. Ang pagtutok na ito ay parang isang spell ng pagbubukas na nagbukas sa 18 na mga layer ng impyerno at pinayagan ng mga kaluluwang puno ng puot na lumabas. Sumigaw si Wang Lin, Magic Arsenal. Sa isang iglap, ang walang katapusang mga fragment ng kaluluwa ay pumuno sa buong mundo at tumalunod patungo sa mga paligid. Ang pinakakapansin-pansin ay ang kaluluwa ng Blood Ancestor na naglabas ng isang malakas na sigaw sa mundo. Dahil ginamit ni Wang Lin ang Magic Arsenal, hindi na siya tumutok sa kanila. Ang kanyang pansin ay nakatuon sa 11 crystal lights na sumusunod sa kanya. Ang kanyang katawan ay kumislap. Hindi siya tumulak pasulong, bagkus ay umatras. Habang siya ay umatras, iniabot niya ang kanyang kamay ng sinaunang Diyos at hinawakan ang isang sinag ng liwanag. Sa sandaling hawakan niya ito, nakaramdam siya ng matinding sakit mula sa kanyang kamay. Isang pagsabog ng lamig ang sumak sa kanyang mga mata at ang kanyang orihinal na enerhiya at sinaunang kapangyarihan ng Diyos ay damaloy. Hindi niya pinatawad at piniga ito, ngunit nagulat siya nang hindi niya mabasag ang crystal light.
Sa halip, ito ay nagdulot ng isang matalim na rebound mula sa Crystal Light. 10,000 kaluluwa ang lumipad palabas na may mga twisted na ekspresyon at sinubukan nilang kanibalismo kay Wang Lin. Marami akong spell na may kinalaman sa mga kaluluwa. Ang mga kaluluwa ng ilang 10,000 ay naglakas loob pa bang maging matigas sa aking harapan. Ang lamig sa mga mata ni Wang Lin ay nawala at pinalitan ng kulog. Ang kanyang orihinal na kaluluwa ay ang sinaunang Thunder Dragon na kumokontrol sa kulog ng langit. Ang isang vortex ay lumitaw sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin at ang kanyang orihinal na kaluluwa ay lumabas, ipinapakita ang kanyang sinaunang Thunder Dragon Soul. Nagbigay ito ng isang malakas na sigaw. Roar! Ang mundo ay yumanig mula sa sigaw na ito, at malalaking dami ng kulog ang nagtipon mula sa lahat ng direksyon. Sa isang iglap, ang Slaughter Realm ay naging isang Thunder Hell. Ang mga nakasusulasok na tunog ng kulog ay umabot sa buong mundo. Ang mga tunog ay pumasok sa mga tainga ng mga cultivator at pati na rin ang atensyon ng 2 taong naglalaban sa Purple Mist. Ang mga mata ni Ching Shui ay puno ng paghanga, habang ang mga mata ng lalaki na may purple na buhok ay madilim. Ang walang katapusang kulog ay pumuno sa lugar. Ang kulog na tunog ay parang lahat ng kulog sa mundo ay nagtipon at kailangang magpasakop kay Wang Lin. Isang kidlat ang kumidlat patungo sa Crystal Light sa kanyang kamay. Parang hawak ni Wang Lin ang kulog ng mundo na nag-akit ng lahat ng kulog. Ikaw, magpasakop para sa akin. Sumigaw si Wang Lin. Ang 10,000 kaluluwa mula sa Crystal Light ay hindi na nagpakita ng mga mabagsik na ekspresyon at sa halip ay puno ng takot. Habang ang walang katapusang kulog ay nagtipon, ipinakita nila ang mga ekspresyon ng pagsuko. Ang Crystal Light ay gumuho at pagkatapos ay isang pilak na 7 talampakang espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang mga kaluluwa ng 10,000 tao ay pumasok sa espada. Mayroong siyam na ukit sa katawan ng espada. Naglabas ito ng isang ham ng tunog habang nagpasakop kay Wang Lin. Kabanata 952. Bakas ng Nirvana Cleanser. Ang espada na ito ay 7 talampakan ng haba at 3 pulgada ang lapad. Ang pilak na liwanag na inilalabas nito ay parang liwanag ng buwan. Lumulutang ito sa kamay ni Wang Lin at naglalabas ng mga huni ng espada. Hinawakan ni Wang Lin ang espada gamit ang kanyang kanang kamay at iniwan ang kanyang marka ng banal na pakiramdam dito. Ang mahabang espada ay hamyuni ng malakas at pagkatapos ay isang sinag ng enerhiya ng espada ang tumama at umiikot sa paligid ni Wang Lin. Tunay ng isang magandang espada. Ang kasiyahan ay pumuno sa mga mata ni Wang Lin at lumipad siya patungo sa susunod na lumilipad na espada. Ang mga cultivator na nasa paligid ay wala ng paraan upang pigilan si Wang Lin. Ang Magic Arsenal ay nagsama ng maraming kaluluwa upang labanan sila, at ang walang katapusang kulog ay patuloy na bumabagsak. Lumakad si Wang Lin at iniabot ang kanyang mga kamay. Isang espada ang nahulog sa kanyang kamay at nagsimulang magpakita ng paglaban. Ang paglaban nito ay matindi, parang ikinahihiya nitong mapunta sa mga kamay ni Wang Lin. Habang ito'y lumalaban, ang espada ay nagpapalabas ng mga sinag ng enerhiya ng espada pataas. Sa sandaling ito, ang natitirang siyam na lumilipad na espada ay lahat ay naglabas ng mga huni ng espada at tumaas ang kanilang bilis. Habang papalapit na ang siyam na espada, nagsanib sila upang maging isang malupit na espada na tumusok patungo kay Wang Lin. Nagkaroon ng isang kislap ng lamig sa mga mata ni Wang Lin at ang espada sa kanyang kamay ay nagsimulang magpakita ng mas matinding paglaban. Nagbigay siya ng malamig na hinga at hindi na pinigilan ito. Ang kanyang kaliwang kamay ay bumuo ng mga selyo at mga restriksyon na lumitaw, tumama sa espada. Pagkatapos maselyuhan ng espada, itinapon ni Wang Lin ito sa loob ng kanyang bag. Sa puntong ito, ang espada na nabuo mula sa siyam na espada ay nagsanib at pinalibutan siya ng isang malupit na pagsabog ng enerhiya ng espada. Agad na naramdaman ni Wang Lin ang isang hangin na kayang tumusok sa katawan ng isa at diretsyong sumanib sa orihinal na kaluluwa ng isang tao. Sa eksaktong sandaling iyon, may isang kislap ng madilim na pula mula sa Slaughter Realm sa malayo. Isang kalagitnaang tao na nakasuot ng pulang kasuotan ang nagmamadaling sumugod. Sa sandaling magpakita ang kalagitnaang lalaki, kumilos ang kanyang katawan na parang kidlat at dumiretso siya sa gitna ng labanan. Gumalaw ang kanyang kanang kamay, at sa ilalim ng kanyang kontrol, ang 4 na hugis na nilikha ng 4 na banga ay dumaan sa lahat ng sagabal upang sumugod kay Wang Lin. Sumunod sa kanya ang kalagitnaang lalaki, na nagmukhang isang ulap ng pulang usok habang siya ay dumadaan at sumugod kay Wang Lin. Matagal na niyang itinagong sarili, naghihintay ng pagkakataon upang umatake. Hindi siya magtatangkang mag-provoke kay Ching Shui, at medyo natatakot din siya kay Shu Mo. Tinitingnan ang bilog ng mga cultivator, ngumisi siya at nag-isip, mukhang pareho kami ng layunin ni Master Devil God. Ngunit kung tinanggap ko sana ang tawag mula sa Alliance para sa lahat ng Nirvana Cleanser cultivators, hindi sana ako malalagay sa ganitong nakakatakot na sitwasyon. Nangyaring manginig ang isipan ni Wang Lin at walang pag-aalinlangan na lumakad siya patagilid habang dumadaan sa siyam na espada na nagsanib.
Bumuo ang kanyang kanang kamay ng isang selyo at itinutok ang kanyang daliri sa likod habang sumigaw, tawagin ng hangin. Sa isang saglit, isang itim na hangin ang lumitaw sa mundo at naging tatlong itim na dragons. Ang mga ito ay nagpakawala ng isang sigaw at sumugod palabas. Ang apat na hugis ay agad na pumulupot sa isang itim na dragon, at may kasamang kalituhan sa malamig na mata ng dragon. Ngunit ang ibang dalawang itim na dragon ay hindi huminto at sumugod ng diretsyo patungo sa pulang usok na nabuo ng kalagitnaang lalaki. Isang tawa ang nagmula sa pulang usok at pagkatapos ito ay nawala at naging kalagitnaang lalaki. Ang kanyang mga mata ay kumikislap at ang kanyang galaw ay parang ilusyon. Bigla siyang dumaan sa pagitan ng dalawang dragon at sumugod patungo kay Wang Lin. Shumo, huwag mo nang itago ang iyong antas ng pagsasanay. Upang makaligtas sa gitna ng maraming illusory yin, corporeal yang, at nirvana scryer cultivators, dapat isa kang nirvana cleanser cultivator. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap. Matagal na niyang iniisip kung bakit wala ni isang nirvana cleanser cultivator sa Slaughter Realm. Gayunpaman, ang kanyang banal na pakiramdam ay nananatiling nasa nirvana scryer na antas, kaya hindi niya kayang matukoy sila. Ngunit nang makita niya ang kalagitnaang lalaki, naramdaman ni Wang Lin ang isang aura na mas mahina kaysa sa mga matandang nirvana shatterer ngunit mas malakas kaysa sa mga nirvana scryer cultivators. Nirvana cleanser. Malalim na huminga si Wang Lin at ang kagustuhan sa labanan ay pumasok sa kanyang mga mata. Mas tiyak, ito ang pangalawang pagkakataon na hinarap niya ang isang Nirvana Cleanser Cultivator. Ang unang pagkakataon ay si Blood Ancestor, at ang kalagitnaang lalaki ay ang pangalawa. Ang aura ng taong ito ay hindi kasing lakas ni Blood Ancestor, kaya siya ay nasa unang yugto ng Nirvana Cleanser. Habang papalapit na ang kalagitnaang lalaki, inalog niya ang kanyang kamay at ang siyam na espada na nagsanib ay nanginginig. Umikot ito sa paligid niya at naglabas ng isang himno ng pagsuko. Gamitin natin ang taong ito upang subukan ang aking tunay na lakas. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin at hindi na siya umatras. Bumuo siya ng kamao gamit ang kanyang kanang kamay at sumugod ng diretsyo. Bagaman kalmado ang ekspresyon ng kalagitnaang lalaki, ang kanyang puso ay naguguluhan. Hindi niya maipaliwanag kung bakit hindi niya mabasa ang taong ito. Sa ibabaw, si Shumo ay nasa unang yugto ng Nirvana Scryer lamang, at ang pagitan nila ay maaring ituring na kalangitan at lupa. Gayunpaman, hindi niya alam kung bakit siya natatakot nang makita si Shumo. Parang may isang malakas na aura na lumalabas mula kay Shumo na maging siya ay nag-aalala. Ang taong ito ay tiyak na nagtatago ng kanyang pagsasanay. Hindi binabaliwala ng kalagitnaang lalaki si Wang Lin ngunit itinuturing niya si Wang Lin bilang isang katulad ng antas ng pagsasanay sa kanya. Bumuo siya ng isang selyo gamit ang kanyang kanang kamay at itinuro. Maraming maliliit na ilaw ang nagtipon sa kanyang palad. Pagkuha ng orihinal na enerhiya mula sa mundo. Kumunat ang mga mata ni Wang Lin. Bilang karagdagan sa pagkontrol sa mga batas, ang ibang kakayahan ng mga Nirvana Cleanser Cultivators ay ang pagkuha ng orihinal na enerhiya mula sa mundo. Ito ang dahilan kung bakit malakas ang mga Nirvana Cleanser Cultivators. Sa kakayahang magkuha ng orihinal na enerhiya mula sa mundo, hindi nila kailangang matakot sa pag-aaksaya ng orihinal na enerhiya at maaari nilang gamitin ang mga spell anumang oras. Itinuro ng kalagitnaang lalaki ang kanyang daliri at sumigaw, Hangze Desolate Sand. Ang mga maliliit na ilaw na nagtipon mula sa lahat ng direksyon ay naging itim na buhangin. Hindi ito ordinaryong buhangin, kundi desolate sand na nabuo mula sa isang spell gamit ang orihinal na enerhiya. Bawat butil ng buhangin ay naglalaman ng maraming orihinal na enerhiya. Mayroon ding malalakas na restriction sa bawat butil ng buhangin. Lumakad si Wang Lin patungo gamit ang kanyang kanang kamao. Ang mga sinaunang bituin ng Diyos sa ilalim ng kanyang ikatlong mata ay mabilis na umikot at pagkatapos ay walang awa niyang inihagis ang isang kamao. Isang nakakagulat na pagsabog. Isang napakalaking sinaunang braso ng Diyos ang nabuo habang inihagis ni Wang Lin ang kanyang kamao. Parang ang kamay ng isang higanti ang naghagis ng kamao na iyon. Ang lakas ng isang sinaunang Diyos laban sa orihinal na enerhiya na nagtipon mula sa isang Nirvana Cleanser Cultivator. Ang Desolate Sand ay tinakpan ang buong mundo. Habang malapit na ang kamao ni Wang Lin, tumawa ang kalagitnaang lalaki at sumigaw, Hangze Illusion, maging tunay. Ang walang katapusang buhangin ay nagtipon. Sa sandaling dumating ang kamao ni Wang Lin, ito ay biglang naging isang malaking kamao na kasing laki ng kamao ni Wang Lin. Ito ang spell ng kalagitnaang lalaki. Ang batas na aking naisip ay ang batas ng ilusyon. Inalag ng kalagitnaang lalaki ang kanyang kamay. Ang malaking kamao na nabuo mula sa buhangin ay biglang nakipaglaban sa kamao ni Wang Lin. Ang mga walang katapusang tunog ng pagputok ay umabot sa buong Slaughter Realm at isang bagyo ang kumalat sa lahat ng lugar. Ang ilang cultivator ay hindi nakaligtas ng mabilis at nahulog sa bagyo. Ang mga ito ay hinihila ng bagyo at sumigaw habang sila ay naging mist ng dugo at naging bahagi ng bagyo.
Sa gitna ng bagyo, ang malaking kamao na nabuo mula sa buhangin mula sa spell ng kalagitnaang lalaki ay bumagsak at naging buhangin at tinangay pabalik. Ang katawan ni Wang Lin ay nanginginig din at ang pamamanhid ay kumalat sa kanyang kanang braso, kasunod ng matinding sakit. Ang kanyang katawan ay umatras dahil sa epekto ng lakas. Isa siyang Nirvana Cleanser Cultivator. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig. Lalong naging tiyak ang kalagitnaang lalaki na si Shumo ay nagtatago ng kanyang pagsasanay. Kung si Shumo ay talagang nasa yugtong ng Nirvana Scryer, walang paraan na makaligtas siya sa ilusyon ng katotohanan. Ang mga kamay ng kalagitnaang lalaki ay pinaulan ng kawalan sa harap niya at ang orihinal na enerhiya sa kanyang katawan ay sumabog. Ang buhangin na naitulak pabalik ay agad na nagtipon at bumuo ng isang napakalaking crane na gawa sa buhangin. Pumalag ito ng isang sigaw na yumanig sa langit habang sumugod patungo kay Wang Lin na umatras. Sa sandaling iyon, isang puting liwanag ang lumabas mula sa lupa at isang matandang lalaki na nakasuot ng berdeng kasuotan ang lumitaw. Nilasahan niya ang kanyang mga labi at sumugod palabas habang kumikislap ang kanyang mga mata. Ang dahilan kung bakit iniwasan ko ang tawag mula sa Alliance at nagtatago ng ganito katagal ay upang makaiwas sa gulo. Ngayon na narito si Ching Shu, hindi ko sana ipapakita ang sarili ko sa anumang pagkakataon at maghahanap na lamang ako ng pagkakataon upang makatawid. Ngunit ngayon, sa laban ni na Master Empty Fantasy at Shumo, ito na ang pagkakataon ko, ako si Master Devil God, na makakuha ng ilang merito. Ang katawan ng matandang lalaki ay napakabilis, at sumugod siya patungo kay Wang Lin. Habang umatras si Wang Lin, lumitaw ang isang mabagsik na liwanag sa kanyang mga mata at ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang selyo. Dalawang berdeng apoy ang nagsimulang magtipon sa kanyang mga palad. Palagi ang maingat ang matandang lalaki sa buong buhay niya at hindi siya gumagawa ng anumang bagay na hindi siya tiyak. Ganito rin ang kanyang ugali sa Slaughter Realm. Sa kanyang planetang pinag-ensayo, matyaga siyang nagpalipos ng libu-libong taon sa pagpatay ng walang katapusang mga cultivator at ninakaw ang kanilang mga gamot at yaman. Kahit na siya ay umalis, walang nakakaalam na ginawa niya ang lahat ng ito. Sa Slaughter Realm, umabot sa sukdulan ng kanyang pagiging maingat, at ang pagkakataon ngayon ay talagang pabor sa kanya. Sa isang saglit, ang matandang lalaki ay mabilis na lumapit kay Wang Lin. Wala siyang takot na madetect siya ni Wang Lin, at ang kanyang orihinal na enerhiya ay sumabog habang siya ay sumugod. Ito ay nagdulot ng pagyanig at pagbabago sa paligid. Nais kong makita kung paano mo gagamitin ang spatial bending. Ang puot na layunin ay pumuno sa mga mata ng matandang lalaki na tinatawag na Master Devil God. Ang katawan niya ay parang isang palaswo, at iniswing ang kanyang kamay. Ngunit sa sandaling iyon, isang nakakagulat na pagbabago ang nangyari. Isang malupit na sigaw ang nagmula sa purple na usok at 7 purple na mga figure ang nahulog mula sa langit. Ang 7 mga figure ay isa-isang bumagsak hanggang ang isa na lang ang natira. Kabanata 953. Hairpin. Ang purple na katawan na ito ay ang master ng realm ng Slaughter Realm. Mapatla ang mukha niya, may dugo na lumalabas mula sa gilid ng kanyang bibig, at ang mga mata niya ay puno ng pagkabigla. Isang sinag ng pulang liwanag ang bumaba mula sa purple na usok. Masyadong mabilis ito, ngunit hindi ito tumungo sa lalaking may purple na buhok. Sa hindi inaasahan, tinarget nito si Master Devil God. Malaking pagbabago ang nangyari sa ekspresyon ni Master Devil God at gusto niyang umiwas. Ngunit bago pa man siya makarating sa G-Realm ni Qing Shui, wala siyang kakayahang umiwas. Ang G-Realm ni Qing Shui ay dumiretso at tumagos sa kanyang dibdib. Agad na kumupas ang mga mata ng matandang lalaki at bumagsak ang kanyang katawan. Maaaring sabihin na siya ang namatay ng pinakamalinaw at pinakalinis sa mga cultivator ng Nirvana Cleanser. Nang siya'y mamatay, walang katapusang kalungkutan ang bumulusok sa kanya. Hindi tumigil ang pulang kidlat matapos tumagos sa katawan ng matandang lalaki. Nilamon nito ang buong lugar. Narinig lamang ang mga pagsabog habang ang mga katawan ng karamihan sa mga cultivator sa paligid ay bumagsak. Ito ang lakas ng G-Realm ni Qing Shui. Handa na sanang buksan ni Wang Lin ang kanyang ikatlong mata at gamitin ang Source Origin Energy upang harapin ang paglapit ni Master Devil God. Gayunpaman, sa tulong ni Qing Shui, nagawa niyang agad na sumugod patungo kay Master Empty Fantasy. Ang purple na usok ay gumalaw sa kalangitan at mabilis na nagtipon sa isang bola ng laki ng kamao na lumutang sa kamay ni Qing Shui. Mayroon ding isang ukit na purple na hairpin sa kanyang kabilang kamay. Ang tingin ni Qing Shui sa hairpin ay may kasamang kaunting kalambutin. Ngunit, nang tumingin siya sa mga cultivator ng Slaughter Realm, nawala ang kalambutin na iyon. Sa halip, ang kanyang mga mata ay puno ng kawalang interes habang siya'y naglakad pababa. Ang lugar na nais kong patumbahin, si Qing Shui, ay hindi magkakaroon ng sinuman na makaligtas. Ang mukha ng lalaking may purple na buhok ay kasing puti ng kamatayan, at walang pag-aalinlangan, bumuo ang kanyang kanang kamay ng isang selyo. Itinuro niya ang kawalan at agad na ang buong braso niya ay bumagsak at naging isang tambak ng laman.
Ang laman ay mabilis na umiikot at pinilit na magbukas ng isang bitik. Mabilis siyang pumasok sa bitik. Lahat kayo ay nararapat mamatay sa paggamit ng bagay na iniwan ko sa aking yumaong asawa bilang isang yaman. Kasabay nito, itinuro ni Qing Shui ang kanyang daliri. Sa pagturo niyang iyon, isang malungkot na tinig ang umabot mula sa bibig ni Qing Shui. Celestial Spell, Mountain Crumble. Matapos niyang sabihin ito, ang Slaughter Realm ay yumanig at 6 na malalaking bundok ang lumitaw mula sa wala. Ang bawat isa sa mga bundok ay may taas na 20,000 talampakan, at sa sandaling lumitaw ito, nagbigay sila ng isang malakas na presyon. Sa sandaling nagsalita si Qing Shui, ang 6 na bundok ay kumislap at nagsanib sa isa. Naging isang bundok na mahirap ikumpara sa isang tunay na bundok. Ang bundok ay nagsimulang yumanig at naglabas ng itim na usok mula sa pinakamataas na bahagi nito. Habang ang itim na usok ay pumuno sa kalangitan, isang madilim na pulang apoy ang sumabog mula sa tuktok. Ang temperatura ng apoy ay kayang wasakin ang lahat ng buhay. Sumabog ito kasama ng malalaking piraso ng bato na walang awa na bumagsak mula sa kalangitan. Ang lupa ay umalag na parang angkat ng katapusan ng mundo. Mga patong-patong na alikabok na may lason ang pumuno sa mundo. Ang buong mundo ay parang naging mga guho. Ang mga alon ng magma ay lumabas mula sa tuktok ng bundok. Agad na napuno ng walang katapusang init at nakakasirang aura ang Slaughter Realm. Ang magma na ito ay naglalaman ng lakas upang sirain ang kahit anong bagay sa mundo. Ang mga cultivator sa Slaughter Realm na kulang sa lakas ng cultivation ay naapektuhan ng lason ng alikabok. Nagsisigaw sila habang ang kanilang mga katawan ay natutuyo at nawawala sa kawalan. Ang ilan sa kanila ay nagsisikap sa loob ng magma. Ngunit, ang temperatura ng magma ay sobrang taas. Kahit na gumamit sila ng mga spells at yaman, mahirap na makaligtas. Ang bitik na binuksan ng lalaking may purple na buhok ay agad na gumuho dahil sa spell na ito. Siya'y umatras ng mapatla ang mukha. Nasa unang yugto siya ng Nirvana Shatterer at ginamit ang sirang pseudo-Nirvana Void na yaman, ngunit hindi siya makakalaban kay Qing Shui. Sa sandaling ito, isa lamang ang naiisip niya, at iyon ay ang mabilis na makatakas. Sayang, ako lamang ang cultivator ng Nirvana Shatterer sa Slaughter Realm at karamihan ng mga cultivator ng Nirvana Cleanser ay nasa headquarter ng Alliance. Kung mayroon lang sapat na tulong, magagamit ko sana ang 99 na sword formation. Ngunit natatakot akong baka kahit ang 99 na sword formation ay hindi makatiis sa spell na ito. Samantalang si Master Empty Fantasy, nagputi ang mukha at iniwasan na ang laban kay Wang Lin. Nang makita niyang hinahabol siya ni Wang Lin, siya'y sumumpa at inihagis ang 9 na espada. Alam niyang interesado si Wang Lin sa 9 na espada at gusto niyang gamitin ito upang mag-distract siya. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at pinabayaan niyang itigil ang paghabol. Iniabot niya ang kanyang kanang kamay at agad na nahawakan ang 9 na espada. Ang 9 na espada ay nagsimulang magpakita ng matinding laban. Ang mga mata ni Qing Shui ay naglalaman ng napakalupit na layunin ng pagpatay habang inilabas ang kanyang mga kamay at itinutulak ng pataas habang sumisigaw, "Bundok, unang crumble." Sa sandaling nagsalita si Qing Shui, ang mga apoy na sumabog at ang magma na dumadaloy ay nagsimulang yumanig at lumipad patungo sa kalangitan. Sa proseso ng ito, bigla silang bumagsak at bumuo ng isang hindi maipaliwanag na shockwave na kumalat sa buong Slaughter Realm. Higit sa 10 cultivator ang tinamaan ng mga apoy at magma. Hindi nila ito nakayanin at naging abo sila. Sumigaw si Qing Shui ulit, pangalawang crumble. Ang buong Slaughter Realm ay yumanig at ang malaking bundok ay biglang bumagsak. Walang katapusang magma at apoy ang agad na damaloy palabas. Pangatlong crumble. Bumuo si Qing Shui ng isang selyo at tinuro ang bundok na nasa malayo. Sa sandaling ito, talagang gumuho ang bundok, at maraming piraso ng bato ang kumalat at ang apoy ay bumagsak mula sa kalangitan. Sa isang kisap mata, wala ng kalangitan, tanging apoy na lamang. Habang bumabagsak ang bundok, walang katapusang magma ang damaloy tulad ng dagat at agad na tinakpan ng lahat ng lupa. Ang kalangitan ay puno ng walang katapusang apoy. Ang lupa ay natabunan ng magma. At sa pagitan nito ay isang matinding usok na may lason. Ang mga malulungkot na sigaw ay umabot. Sa isang maikling panahon, ang lahat maliban sa lalaking may purple na buhok at si Master Empty Fantasy ay namatay. Pati na rin ang orihinal na enerhiya ni Master Empty Fantasy ay nawala at ang takot sa kanyang mga mata ay lalong tumindi. Ang lalaki na may purple na buhok ay nagngisi ng pilit. Pinili niyang itigil ang paglaban at tumingin kay Qing Shui nang may komplikadong tingin. Alam niyang hindi nais patayin siya ni Qing Shui. Kung hindi, namatay na siya sa loob ng purple na usok. Lahat ng mga gusali sa Slaughter Realm ay natunaw at wala ni isang bakas ang natira. Tahimik na pinagmamasdan ni Wang Lin ang lahat ng ito. Hindi niya kailanman naisip na ang Mountain Crumble ay naglalaman ng ganitong lakas. Ito ang Celestial Spell, Mountain Crumble. Ipinagpag ni Qing Shui ang kanyang manggas at 88 na sinag ng pilak na liwanag ang lumipad mula sa magma sa lupa.
Iniabot niya ang kanyang kamay at ang 88 sinag ng pilak ay nagsaanib sa isa. Ipinagpag niya ito kay Wang Lin. Dahil gusto mo ito, ibibigay ko ito sa iyo. Hinawakan ni Wang Lin ang pilak na bola at inilagay ito sa kanyang bag. Si Qing Shui ay kumilos ng mabilis at naging isang itim na hangin at hinawakan si Master Empty Fantasy at ang cultivator na may purple na buhok. Pagkatapos ay walang awa niyang tinapak ang isang hakbang at nagsimula ang huling pagbagsak ng Slaughter Realm. Ang Slaughter Realm ay orihinal na itinayo sa isang spatial crack sa loob ng Rain Celestial Realm. Ngayon na gumuho ang espasyo, ang Slaughter Realm ay nilamon na ng kawalan. Agad na lumitaw ang isang malaking vortex sa ilalim ng mga paa ni Qing Shui. Ang kanyang katawan ay lumubog sa vortex. Bumantong hininga siya kay Wang Lin at mabagal na nagsabi, mayroon pa akong ibang mga bagay na dapat gawin. Shumo, pagkatapos natin maghiwalay ngayon, hindi tiyak kung kailan tayo muling magkikita. Ikaw, mag-ingat ka. Pagkatapos nito, siya ay lumubog sa vortex at nawala kasama si Master Empty Fantasy at ang cultivator na may purple na buhok. Tahimik na nagmuni-muni si Wang Lin habang siya'y pumasok sa vortex at iniwan ang bumabagsak na Slaughter Realm. Ang katawan ni Wang Lin ay lumitaw sa mga bituin. Pumanglaw siya at tumingin pabalik. Matapos ang matagal na panahon, ang katawan ni Wang Lin ay kumislap at sumanib sa mundo, patungong planetang Tianyon. Sa malayo, si Qing Shui ay tahimik na nagpapatuloy. Sa likod niya, si Master Empty Fantasy at ang cultivator na may purple na buhok ay sumunod sa kanya na may malungkot na hitsura. Ang isang marka na natatangi sa Celestial Realm ay kumislap sa pagitan ng kanilang mga kilay, ang slave mark. Hawak ni Qing Shui ang isang bagay. Ito ay ang purple na hairpin. Ang kanyang mga mata ay dahan-daw ang naging mahinahon, ngunit puno ng sakit at pagninilay. Mahilig maglaro ang lumikha sa mga tao, sa buhay ni Qing Shui, tanging 2 beses lamang siyang umiyak. Ang unang pagkakataon ay nang masira ang bansa ng Clearwater at namatay ang kanyang mga magulang. Isa siyang maliit na cultivator na nakaligtas mula sa isang malapit na pagkamatay. Puno siya ng kalungkutan at galit kaya siya umiyak. Ang ikalawang pagkakataon ay nang magwala siya sa Thunder Celestial Realm at pinatay ang kanyang minamahal. Umiyak siya ng mga luha ng pagsisisi. Ang hairpin na ito ay nagbalik ng walang katapusang mga alaala at emosyon. Naalala niya na noong araw na naging disipulo siya ni Bai Fan, ibinigay niya ang hairpin na ito sa kanya. Hindi niya kailanman malilimutan ang mga masasayang alaala na iyon. Naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang puso, at mga patak ng luha ang tumulong mula sa mga mata ni Qing Shui sa ikatlong pagkakataon sa kanyang buhay. Han Yan. Ang mga alaala ay damaloy na parang tubig sa kanyang palad na dahan-daw ang dumadaloy pababa sa kanyang mga daliri. Ang malamig na pakiramdam na ito ay hindi malilimutan ng sinuman, ang mga bagay na naisip niya nang hindi sinasadya ay sapat nang makalunod siya sa sarili. Ang mga eksena mula sa nakaraan ay lumitaw sa mga mata ni Qing Shui. Ang malungkot na tingin ng kanyang yumaong asawa, at kahit sa dulo, hawak pa rin niya ang hairpin na ito. Ang dulo ng hairpin ay nakabaon ng malalim sa kanyang puso. Ang sariwang dugo ay dumadaloy mula sa hairpin at kumakalat sa buong lupa. Qing Shui, hindi ako namatay dahil sa iyo. Namatay ako dahil sa sarili ko, hindi mo kailangang magtampo, hindi ka dapat malungkot sa buong buhay mo. Hindi mo ako sinaktan. Upang hindi magdulot ng galit at pagsisisi kay Qing Shui kapag siya ay nagising, ang babae na ito, sa sandali ng kabaliwan ni Qing Shui, ay ngumiti at pinatay ang sarili niya sa harap niya. Ang kanyang malumanay at masalimuot na tingin ay puno ng hindi pagkakasunduan. Ang kanyang ngiti na naglalaman ng kanyang tahimik na luha ay may lakas upang gisingin si Qing Shui. Ang Qing Shui noon ay nagising dahil sa ganitong eksena. Ang asawa ko sa aking isipan ay isang lalaki na may hindi matitinag na espiritu. Hindi siya magpapabaya sa buhay niya dahil sa isang sandali ng kanyang buhay o mag-aaksaya ng kanyang buhay. Sa halip, gagamitin niya ang lahat ng kanyang lakas upang magpatuloy, at alamin ang dahilan ng lahat ng ito. Ang mga mata ni Qing Shui ay puno ng kalungkutan habang siya'y bamulong, huwag kang mag-alala, Han Yan, hahanapin ko ang sanhi ng lahat ng ito. Kabanata 954. Young Master. Ang katawan ni Wang Lin ay gumalaw sa kalawakan na parang isang ilusyon. Hindi siya diretso pumunta sa planetang Tianyun kundi hinanap si Lei Ji, ang batang may malaking ulo, at si Tashan gamit ang koneksyon na mayroon siya sa kanila. Sa kaguluhang labanan, wala nang oras si Wang Lin para mag-alala tungkol sa kanila. Pagkatapos, pumasok siya sa kalawakan at nawala. Pagkatapos niyang lisanin ang kalawakan, ngayon lang siya nagkaroon ng oras upang hanapin sila. Pati si Tashan ay nawala ng kontak habang naglalaban, pero dahil sa tatak ng selyo sa katawan ni Tashan, hindi mahirap hanapin ang kanyang bakas. Naalala ni Wang Lin na sa labanan, hindi sila naapektuhan. Sa sandaling ito, pumikit siya at pinakawalan ng kanyang pang-espiritual na pandama. Pagkalipas ng ilang sandali, naramdaman niya ang pamilyar na paggalaw mula sa silangan.
Kalma ang ekspresyon ni Wang Lin nang buksan niya ang kanyang mga mata at naglakad. Lumitaw ang mga alon sa ilalim ng kanyang mga paa at agad siyang nawala. Ang spell ng Mountain Crumble ay talagang malakas. Bagamat tinaasahan ko na mas malakas ang huling tatlong spell ni Celestial Emperor Baifan kaysa sa unang tatlo, ang Mountain Crumble ay higit pa sa inaasahan ko. Mountain Crumble, anong uri ng pagkaunawa ang mayroon si Celestial Emperor Baifan upang makalikha ng ganitong kalakas na spell? Hindi ko alam kung kailan ko malilikha ang sarili kong spell. May isang bato na dahan-daw ang lumulutang sa malalayong silangan ni Wang Lin. Ang batong ito ay malinaw na nagmula sa isang nabagsak na planeta ng pagsasanay. Habang lumulutang ito, may mga piraso ng bato na nahuhulog. May banayad na paggalaw ng spell sa paligid nito na kumakalat tulad ng usok. Mukhang ordinaryo lang ang batong ito. Marami ng mga bato tulad nito sa mga bituin kaya't walang pumapansin dito. Si Tashan ay nagtago sa loob ng bato. Pagkatapos niyang mawala ng contact kay Wang Lin, blanka ang kanyang isipan. Gayunpaman, ang spell ni Celestial Emperor Qinglin na nagsaanib ng orihinal na kaluluwa sa katawan ay nagpanatili ng kaunting katalinuhan. Iba ito sa mga puppet na walang kakayahang mag-isip. Nang makita ni Tashan na wala na si Wang Lin, hindi niya sinasadya na nahanap ang kanyang bato. Pumasok siya dito at tahimik na nagmeditasyon. Sa araw na ito, biglang binuksan ni Tashan ang kanyang mga mata. Tila kalmado ang kanyang mga mata, walang pagbabago. Lumabas siya mula sa bato at tumayo sa ibabaw nito. Maraming alon ang lumitaw sa harap niya at si Wang Lin ay lumabas. Walang pagbabago sa ekspresyon ni Tashan nang makita si Wang Lin, nagpakita siya ng isang respetadong ekspresyon. Ngumiti si Wang Lin at kumaway kay Tashan. Tumapak si Tashan at naging anino na mabilis na nawala sa likod ni Wang Lin. Susunod ay si Big Head at si Lei Ji. Pumikit si Wang Lin at naramdaman ang tatak sa likod ni Big Head. Pagkalipas ng ilang sandali, siya ay nalamang kunot ang noo. Napakahina ng tatak ni Big Head, parang maaari itong maglaho anumang oras. Pumunta siya at lumitaw ang mga alon at agad na nawala. May isang malaking nilalang na gumagalaw sa mga bituin, nag-iiwan ng bakas ng dugo. Ang katawan nito ay puno ng mga sugat at sa bawat hakbang na ginagawa nito ay nag-iiwan ng maraming dugo. Halos bawat hakbang ay nagdudulot ng dugo mula sa katawan ng higanteng ito. Ang mas nakakakilabot pa ay ang malalalim na hukay sa pagitan ng mga unang hanggang ikapitong buto sa kanyang gulugan. Bawat butas ay naglalabas ng nakakatakot na berdeng liwanag. Dagdag pa, mayroong katulad na berdeng hukay sa iba't ibang kasukasuan ng katawan nito, at hindi bababa sa 12-12 ng mga ito. May isang maputlang cultivator na nakasakay sa balikat ng batang may malaking ulo. Ang hitsura ng cultivator ay kakaiba. Mayroon siyang napakalaking ulo. Gayunpaman, ang cultivator na ito ay sobrang mahina. May isang itim na kamay na nag-iiwan ng amoy sa likod ng batang may malaking ulo. May kasamang itim na usok na tumutunog habang nagsisilibot. Dagdag pa, ang likod ng batang may malaking ulo ay naluluma at mabilis na nabubulok. Kung hindi dahil sa siya ay nagtatangkang labanan gamit ang kanyang sariling lakas, tiyak na nawala na siya ng malay dahil sa sakit. Lei Ji, iwan muna ako, umalis ka na lang. Damaloy ang itim na dugo mula sa kanto ng bibig ng batang may malaking ulo at ang kanyang mga mata ay nawalan ng kislap. Ang malaking nilalang ay nagpatuloy na gumalaw ng mas mabilis pagkatapos mag-isip ng sandali. Pagkalipas ng ilang sandali, sinabi niya, Big Head, nasugatan ka upang iligtas ako. Ako, si Lei Ji, ay isang miyembro ng Giant Demon Clan, paano ko aalisan ka? Kahit iwan kita, hindi nila titigilan ang paghabol. Ang layunin nila ay ako. Huwag nang magsalita pa at mag-focus sa pagpapagaling. Bitter na ngumiti ang batang may malaking ulo habang tinitingnan ng mga bituin sa harap niya at naging mas malungkot ang kanyang mga mata. Para bang nakita niya ang kanyang ina mula sa maraming taon na ang nakalilipas. Hindi siya mukhang galit sa kanya, tinitingnan siya ng may malasakit at tinawag siya. Ina. Ang bulong ng batang may malaking ulo, at isang amoy ng kamatayan ang pumulibot sa katawan niya. Parang nakikita niya ang kanyang pamilya at ang lahat ng mga taong pinatay niya. Isang-isa nilang iniharap sa kanya ang kanilang mga malamig na tingin. Ang katawan ng batang may malaking ulo ay nanginginig at naramdaman niyang sobrang lamig. Hindi lang ang lamig sa kanyang katawan, kundi pati na rin ang kalungkutan sa kanyang puso. Patuloy na sumasabog ang mga alaala ng kanyang pagkabata. Magpapakamatay na ba ako? Pagkatapos ng libu-libong taon ng pagsasanay, sa huli ay aalis na rin ako. Ang amoy mula sa itim na kamay na markang nasa likod ng batang may malaking ulo ay naging mas matindi at halos naging itim ang buong likod niya. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at para bang nakabalot siya ng lamig, unti-unti siyang nawawala ng malay. Big Head, magtiyaga ka. Naniniwala ako na darating si Master at hahanapin tayo. Nang malapit nang ipikit ng batang may malaking ulo ang kanyang mga mata, narinig niya ang sigaw ni Lei Ji. Nang inig ang katawan ng batang may malaking ulo at sa huling pagkakataon ay binuksan niya ang kanyang mga mata.
May isang pilit na ngiti at bamulong, ganun ba? May 20,000 talampakang matatayog na nilalang na humahabol kay Lei Ji. Para silang mga higanti na mabilis na sumusunod sa kanya. Pareho silang may tatak ng palakol na kumikislap sa pagitan ng kanilang mga noo. Ang kanilang mga mata ay malamig at puno ng puot. May isang batang lalaki na nakasuot ng asul na damit na nakaupo sa ibabaw ng isa sa mga higanting iyon. Siya ay sobrang gwapo, ngunit may halong kasamaan ng kanyang mukha. Hindi siya nakaupo sa lotus na posisyon, kundi nakasandal habang may hawak na isang bangkus ng pulang cherry sa kanyang kamay. Paminsan-minsan ay kakain siya ng isa habang tinatanaw si Lei Ji ng may pang-aasar at malupit na tingin. Walang laman sa alliance na nakatakas sa batang ito. Hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng katawan ng isang miyembro ng Royal Giant Demon Clan nang lumabas lang ako para maglaro. Hindi masama, hindi masama. Sinabi ng matandang ito sa pamilya na ang alliance ay nagkakaroon ng kaguluhan dahil sa digmaan, kaya't hindi ko dapat basta-basta lumabas. Kung hindi ako lumabas, paano ko makikita ang ganitong katawan? Kumain ng batang lalaki ng cherry habang ngumiti at agad na niluwa ang buto. Tumalsik ang buto at bumulusok na may liwanag patungo kay Lei Ji. Ang buto ay mabilis na umabot kay Lei Ji at sumabog, naging berdeng ulo ng kalansay na tumama sa ikawalong bahagi ng gulugad ni Lei Ji. Ngunit, bago pa man hamapil ang berdeng ulo ng kalansay, isang kamay ang lumabas mula sa kalawakan at hinawakan ang kalansay. Mahigpit itong piniga at pinutol ang kalansay. Isang alon ang lumitaw sa likod ni Lei Ji at isang malamig na tinig ang narinig. Talaga bang may lakas ka para saktan ang aking alaga at aking tagasunod? Master. Nanginginig si Lei Ji at biglang lumingon. Master. Biglang binuksan ng batang may malaking ulo ang kanyang mga mata at ipinakita ang hindi matatawarang kasiyahan. Kabanata 955. Panloob na disipulo ng Corp Sec. Habang kumakalat ang mga alon, tahimik na lumabas si Wang Lin. Hindi man lang siya tumingin sa batang lalaki na nakasuot ng asul, tanging ang mga sugat ni Lei Ji at ang batang may malaking ulo na nasa bingit ng buhay at kamatayan ang tiningnan niya. Nang makita niya ang itim na marka ng kamay sa likod ng batang may malaking ulo, kumislap ang malamig na galit sa mata ni Wang Lin. Iniabot niya ang kanang kamay at hinawakan ang batang may malaking ulo. Pagkatapos, pinatama niya ang kanang palad sa likod ng batang may malaking ulo at malalaking halaga ng kanyang orihinal na enerhiya ang pumasok sa katawan ng batang may malaking ulo. Nag-red ang mukha ng batang may malaking ulo at umubo siya ng isang bibig na itim na dugo. Ang dugong ito ay nagbigay ng matinding amoy. Sa puntong ito, patuloy na kumakain ng seresa ang batang lalaki na nakasuot ng asul at nakahiga pa rin. Matapos kumain ng seresa, itinuturo niya si Wang Lin at sinabi, Son Guzi, matagal mong inangkin ang katawan ng Giant Demon Clan na ito upang magamit ang iyong pagninilay. Pumatay ka ng isang tao na nag-insulto sa akin. Ang kasamahan ng Giant Demon Clan sa tabi ng batang lalaki ay nagpakita ng respetadong ekspresyon at nagsabi, gaya ng iniutos mo. Habang nagsasalita siya, bigla siyang lumingon at tinignan si Wang Lin ng may layunin ng pagpatay. Lumapit siya ng isang hakbang, gumawa ng kamao, at nagsimula ng sumulong na may ngisi. Habang lumalapit, bumuo ng isang selyo ang malaking nilalang na tinatawag na Son Guzi gamit ang kanyang kanang kamay at isang malaking dagat ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Isang malaking alon ang nabuo sa dagat, at tila sumakay ang malaking nilalang sa alon. Junior, tanggapin mo ang kamatayan. Habang itinutulak ng kanyang kanang kamay, parang kumulo ang dagat at nagtipon sa kamay na iyon. Naging isang Sea Dragon ito at humarap kay Wang Lin na may malakas na utos. Sa sandaling sumugod ang Sea Dragon, naramdaman ang amoy ng dagat. Pinanatili ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay sa likod ng batang may malaking ulo at hindi na siya tumingin sa Sea Dragon o sa malaking nilalang sa likod nito. Ang malaking nilalang na ito ay nasa unang yugto pa lamang ng Nirvana Scryer. Kung papansinin ng kasalukuyang katawan ni Wang Lin na isang 5-star Royal Ancient God Body, hindi magiging mahirap para sa kanya na patayin ang malaking nilalang na ito gamit ang kanyang orihinal na enerhiya. Bagamat malakas ang katawan ng mga kasapi ng Giant Demon Clan, sobrang hina pa rin nila kumpara sa mga katawan ng mga Ancient Gods. Ibinangon ni Wang Lin ang kanyang kaliwang kamay at sumabog ang isang malakas na puwersa. Ang puwersang ito ay hindi nakikita, ngunit sa sandaling inilahad ni Wang Lin ang kanyang kamay, narinig ang mga tunog ng pagputok mula sa espasyo sa pagitan nila ng malaking nilalang. Para bang babangga ang espasyo sa pagitan nila. Dahil dito, kumipot ang mga mata ng batang lalaki na nakasuot ng asul na malapit ng kumagat ng seresa, at napahinto siya saglit. Habang ang malaking nilalang, sa oras na ang Sea Dragon na nabuo mula sa kanyang spell ay sumugod, nasalubong nito ang isang puwersa na hindi maipaliwanag. Nayanig ang Sea Dragon at naglabas ng malupit na hiyaw. Itinigil ito sa kanyang pagtakbo at tinulak pabalik ng walang katapusang puwersa. Ang mga kaliskis nito ay agad na naligas at nawala sa tubig. Habang tinutulak ang Sea Dragon, tuluyan na itong nawala. Habang ang malaking nilalang ay natulala, ang kanyang mga mata ay lumiit. Gusto niyang umiwas, pero huli na.
Nang ang si Dragon ay itinulak pabalik, lumubog ang kanyang dibdib at umubos siya ng isang malaking bahagi ng dugo. Agad siyang umatras. Sumabog ang mga tunog sa loob niya. Ang bawat pagsabog ay nagbigay ng maraming mist ng dugo mula sa kanyang katawan. Ilang paghinga lang ang lumipas at naging isang malaking pagkalat ng dugo siya. Takot ang lumitaw sa kanyang mga mata, at nang makita niyang ang kaliwang kamay ni Wang Lin ay umaabot patungo sa kanya, halos mawalan siya ng ulirat. Young Master, iligtas mo ako. Ang ekspresyon ng batang lalaki na nakasuot ng asul ay naging malungkot, pagkatapos ay bigla siyang tumayo at hinawakan ang tangkay ng isang seresa. Pinigil niya ang kanyang mga kamay at sumabog ang lahat ng mga seresa. Ang di mabilang na mga buto na natatakpan ng pulang likido ay pumuputok patungo kay Wang Lin. Habang lumilipad, ang mga buto ng seresa ay naging mga berdeng kalansay. Napapalibutan ng pulang likido, ang mga kalansay ay naglabas ng matinding mga hiyaw. Ngunit huli na ang batang lalaki na nakasuot ng asol. Para bang nawalan na ng kontrol ang Giant Demon Clan na tao sa kanyang katawan. Takot ang sumikop sa kanyang mga mata at siya ay nahila patungo kay Wang Lin. Nahila siya ng mabilis at sa isang iglap, naruroon na siya sa tabi ni Wang Lin. Pinataman ni Wang Lin ang kaliwang kamay niya sa malaking nilalang. Kumunat ang mga mata ng malaking nilalang at naramdaman niya ang isang puwersa na hindi maipaliwanag na yumanig sa kanyang katawan. Tinanggal nito ang kanyang orihinal na kaluluwa mula sa katawan. Sa sandaling lumipad ang orihinal na kaluluwa, agad itong hinawakan ni Wang Lin. Ang kamay ni Wang Lin ay parang pangil, at kahit gaano pa magsikap ang orihinal na kaluluwa, hindi nito magawang makaligtas. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang paa at tinadyakan ang katawan ng Giant Demon Clan. Ang katawan ay agad na lumipad at tumama sa mga berdeng kalansay na natatakpan ng pulang likido. Isang malakas na pagsabog ang sumabog at ang katawan ng malaking nilalang ay nagputi-puti na parang mga pira-pirasong mga parte. Gayunpaman, dahil sa kakaibang pagsipsip ng mga berdeng kalansay, sa halip na magkalat ang mga piraso ng katawan, ganap itong inabsorb ng mga berdeng kalansay. Lahat ng ito ay nangyari ng mabilis. Mula sa simula hanggang sa katapusan, nanatili pa rin ang kanang kamay ni Wang Lin sa likod ng batang may malaking ulo. Maraming itim na usok ang lumabas mula sa ulo ng batang may malaking ulo. Ang amoy ng kamatayan sa batang may malaking ulo ay unti-unting nawala at pinalitan ng buhay. Ano ka, sir? Nagulat ang batang lalaki na nakasuot ng asul nang makita ang lahat ng ito. Alam niyang walang karaniwang cultivator ang makakapatay ng isang cultivator sa unang yugtong ng Nirvana Scryer ng ganoon kadali, lalo na kung ang katawan ay inangkin mula sa Giant Demon Clan. Gayunpaman, anuman ang tignan niya sa harap niya, ang tao sa harap ay isang cultivator pa lamang sa unang yugto ng Nirvana Scryer. Hindi sumagot si Wang Lin sa tanong ng batang lalaki na nakasuot ng asol. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at muli itong pinatama sa likod ng batang may malaking ulo. Nang pinatama niya ang kamay, mga bakas ng usok ang lumabas. Pagkatapos mabangga ang kanyang kamay sa likod ng batang may malaking ulo, nagiba ang itsura ng itim na marka ng kamay. Pagkatapos, 5 itim na piraso ng kaluluwa ang naging isang palad at nagtangkang lamunin ang kamay ni Wang Lin. Nananatiling kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin. Ang matinding hiyaw mula sa mga piraso ng kaluluwa na hindi maririnig maliban sa pamamagitan ng Divine Sense ay kumalabit habang ang 5 piraso ng kaluluwa ay namatay. Dumami ang itim na gas mula sa likod ng batang may malaking ulo. Ang batang may malaking ulo ay naramdaman na parang ang daloy ng kanyang dugo ay pabaliktad at ang katawan ay nanginginig ng malakas hanggang siya ay umubo ng isang malaking piraso ng itim na dugo. Ang itim na dugong ito ay agad na natunaw na parang yelo at naglaho. Ang lahat ng ito ay tumagal lamang ng ilang paghinga. Hinayla ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay. Pagkatapos, tiningnan niya ng malamig ang batang lalaki na nakasuot ng asol at humakbang patungo sa kanya. Laking gulat ng batang lalaki na nakasuot ng asol. Nang hindi inuutusan, mabilis na umatras ang kasamahan mula sa Giant Demon Clan. Takot ang sumikop sa mga mata ng malaking nilalang. Alam niyang medyo mas malakas siya kaysa sa kanyang mga kasama, ngunit hindi siya makakalaban sa isang tao na kayang patayin ng ganoon kadali ang kanyang kasamahan, kaya't wala siyang kalooban upang lumaban. Habang umaatras, ang ekspresyon ng batang lalaki na nakasuot ng asul ay naging madilim at sumigaw, "Ako ay isang inner disciple ng Corp Sec." Isang hindi pagkakaintindihan lamang ito. Sana hindi na ito ituloy ni Ginoo. Habang nagsasalita siya, bumuo ng selyo ang kanyang kanang kamay at isang berdeng usok ang lumabas mula sa kanyang katawan. Mabilis itong pumasok sa kanyang kanang kamay, at sa isang kisap mata, ang kanang kamay ng batang lalaki ay natakpan ng isang berdeng liwanag. Corp Sec. Nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin. Nagpakita ng matinding galit ang batang lalaki na nakasuot ng asol. Nang makita niyang may sandali ng pag-aatubili si Wang Lin, agad niyang inihip ang kanyang kamay ng walang pag-aalinlangan. Sumigaw siya, "5 Ghost in God Will." 5 sinag ng berdeng liwanag ang lumabas mula sa kamay ng batang lalaki at naging 5 multo.
Naglabas sila ng malungkot na mga hiyaw at naging mga berdeng palad na dumaan patungo kay Wang Lin. Ipinakita ng 5 multo ang kanilang mabagsik na mga ekspresyon, at isang napakalakas na aura ang kumalat at agad na humapit kay Wang Lin. Tahimik na nakatingin si Wang Lin habang pabirong iniiwasan ang mga palad. Isang malakas na hangin ang dumaan patungo sa mga palad. Sumabog ang mga palad at ang 5 multo ay naglabas ng malulungkot na hiyaw. Humakbang si Wang Lin at ginamit ang kanyang kanang kamay upang bumuo ng isang kamao, pagkatapos ay walang awa niyang pinako ang isang suntok. Isang malakas na tunog ng pagyanig ang narinig at isang bagyong lumipas. Ang mukha ng batang lalaki na nakasuot ng asul ay naging mapotla, ngunit hindi siya nagpanik. Maingat niyang tinignan si Wang Lin, pagkatapos ay ipinres ang kanyang mga kamay sa katawan ng kasamahan ng Giant Demon Clan sa ilalim niya. Ang katawan ng higanti ay nanginginig at nagpakita ng mapait na ekspresyon. Pagkatapos, bumuo siya ng isang selyo gamit ang kanyang mga kamay at itinuro pa itaas habang ang kanyang tinig ay umabot sa paligid. Bloodline ability ng Giant Demon Clan. Matapos niyang ituro, ang katawan ng higanti ay nanginginig at isang bitik ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay. Isang malamulto na liwanag ang lumabas, ngunit hindi ito inatake si Wang Lin. Sa halip, niyakap nito ang batang lalaki na nakasuot ng asul. Pagkatapos, isang vortex ang lumitaw sa likuran ng batang lalaki. Biglang lumitaw ang vortex na walang anumang babala at wala itong puwersa ng pagsipsip. Gayunpaman, agad na pumasok ang batang lalaki sa vortex. Bloodline ability ng Giant Demon Clan. Nagbuga ng malamig na hinga si Wang Lin at pagkatapos ay ipinagpag ang kanyang kanang kamao. Isang mas malakas na bagyo ang umabot at tumama sa batang lalaki sa loob ng vortex. Sa sandaling iyon, ang kasamahan ng Giant Demon Clan ay kumunot ang mga ngipin at binago ang orihinal na enerhiya sa kanyang katawan. Ito ang nagdulot ng kawalan ng balanse sa kanyang orihinal na kaluluwa at katawan. Habang ang orihinal na enerhiya ay damaloy patungo sa orihinal na kaluluwa, tiniis niya ang sakit at pagkatapos ay sumabog ang kanyang orihinal na kaluluwa. Ang pagsabog ng orihinal na kaluluwa ay nagbunga ng isang nakamamatay na puwersa at agad itong nakaapekto sa buong katawan niya. Pagkatapos, sumabog din ang kanyang katawan. Ang sumabog na puwersa ay damaloy palabas, ngunit hindi ito kumalat. Sa halip, ang lahat ng ito ay dumiretso patungo kay Wang Lin. Ang mapanirang puwersa ay dumaan na parang isang malakas na bagyo na naglalayong pigilan si Wang Lin. Sa likod ng puwersang iyon ay ang padding vortex at ang ngisi ng batang lalaki na nakasuot ng asul. Hindi ko alintana kung sino ka, hahanapin ko ang iyong pangalan. Mamamatay ka dahil sa paghamon mo sa corpse sect. Ang batang lalaki na nakasuot ng asul ay nagsalita ng malungkot habang ang kanyang anyo ay dahan-daang nawala. Tahimik ang ekspresyon ni Wang Lin. Sa sandaling ang puwersa ng pagsabog ng lalaki ay dumaan patungo sa kanya, pinatama niya ang kanyang bag ng pag-iimbak at lumabas ang ikatlong God-slaying war chariot na matagal na niyang hindi nagamit. Ito ay naging isang magandang butterfly na pumutok ng malakas. Kabanata 956. The Woman in Pink. Ang 5 kulay na paru-paro ay napakaganda, at habang pinapalipad nito ang mga pakpak, naglabas ito ng pulbos na may 5 kulay. Kasama rin nito ang isang Blood Sparrow. Ang Blood Sparrow na ito ay pag-aari ng Blood God, ngunit nahuli ito ng 5 kulay na paru-paro. Lumipad palabas ang 5 kulay na paru-paro at maingat na pinaikot ang pakpak nito. Ang bagyong patungo rito ay biglang nanginig. Muling pinaikot ng 5 kulay na paru-paro ang kaliwang pakpak nito. Lumitaw ang kapangyarihan ng batas at ang nakapipinsalang shockwave ay naitulak pabalik. Para bang may isang pares ng malalaking kamay na hindi nakikita na puwersahang itinulak ito pabalik. Sa pangatlong pagkakataon na pinaikot ng 5 kulay na paru-paro ang kaliwang pakpak nito, 3 iba pang paru-paro ang lumitaw, at pinaikot din nila ang kanilang mga pakpak. Pabilis ng pabilis ang puwersa ng pagkawasak at ito ay dumaan patungo sa mabilis na lumiliit na vortex. Sa eksaktong oras na malapit ng maglaho ang vortex, ang nakapipinsalang puwersa at ang isang maliit na bahagi ng batas mula sa 5 kulay na paru-paro ay tumagos sa vortex. Isang malungkot na sigaw ang umalingaw mula sa loob ng vortex at pagkatapos ay naglaho ang vortex. Sa Alliance Star System, may isang dagat ng mga kaluluwa na hindi alam ng mga dayuhan. Maraming piraso ng lupa ang lumulutang sa loob ng dagat na ito ng mga kaluluwa. Sa isa sa mga isla, maraming mga gusali. Biglang lumitaw ang isang vortex sa tabi ng isang mataas, itim na gusali. Sa sandaling lumitaw ang vortex, narinig ang mga tunog ng pagsabog at isang malaking halaga ng dugo ang sumabog palabas. Ang orihinal na kaluluwa ng batang lalaki na nakasuot ng asul ay lumabas mula sa vortex. Tila ba malapit na itong mag-collapse anumang oras. Sa eksaktong oras na iyon, ang pinto ng gusali ay biglang bumukas, reveal ang isang matandang lalaki na may malungkot na ekspresyon. Sobrang bilis ng kanyang galaw at agad niyang hinawakan ang orihinal na kaluluwa. Lolo, iligtas mo ako.
Ang batang lalaki na nakasuot ng asul, na hirap magbukas ng mata, ay bumulalas ng mga salitang ito bago mawala ng malay. Unti-unting naglaho ang kanyang orihinal na kaluluwa. Bagaman hindi ito bumagsak, sobrang hina na nito. Nakakunot ang noo ni Wang Lin, naramdaman niyang sa sandaling pumasok ang kapangyarihan mula sa 5 kulay na paru-paro sa vortex at tinatake ang batang lalaki, may kumislap na itim na liwanag na naglunsad ng karamihan sa puwersa. Bagaman bumagsak ang itim na liwanag, ang batang lalaki sa asul ay malubhang nasaktan, ngunit hindi namatay. Life-saving treasure. Habang nag-iisip si Wang Lin, lumapit siya kay Lei Ji. Tiningnan ng berdeng liwanag na lumalabas mula sa kanyang mga kasukasuan, at pinindot ang kanyang kanang kamay sa bawat bahagi. Bawat pindot ng kanyang mga daliri ay nagiging fragment ng kaluluwa at nawawala. Makaraan ng ilang sandali, wala ng berdeng liwanag sa katawan ni Lei Ji. Huminga si Lei Ji ng maluwag at tiningnan si Wang Lin ng may galang. Ang higanting katawan ni Lei Ji ay naging isang bundok at lumipad sa mga bituin. Nakaupo si Wang Lin sa kanyang likod, at kasama ni Wang Lin ang batang lalaki na may malaking ulo, na nagpapagaling. Palapit sila ng palapit sa planetang Tianyun. Nang makalipas ang 10 araw, tiningnan ni Wang Lin ang pamilyar na kalawakan sa harap niya. Alam niyang malapit na sila sa lugar na kabilang sa rank 7 na bansa ng Tianyun. Sa loob ng mga 10 araw na iyon, iniisip niya kung ano ang dapat gawin sa kanyang pagbisita sa planetang Tianyun. Ngunit higit pa rito, iniisip niya ang mga hand seal na ginamit ni Esteemed Zuanbao sa 4 na kulay na paru-paro. Noong panahong iyon, maingat niyang minmorisa ang mga hand seal, ngunit hindi alintana kung gaano man karaming beses niyang inulit ito sa loob ng 10 araw, wala siyang naramdaman. Sa puntong ito, tumayo si Wang Lin at tiningnan ang unahan. Dahan-dahan niyang sinabi, "Big Head, ikaw at si Lei Ji ay maghanap ng isang abandonadong planeta. Magtago kayo at maghintay sa akin. Kung okay ako, ipapakita ko kayong dalawa. Kung wala kayong maririnig mula sa akin, agad kayong umalis sa lugar na ito." Pagkasabi nito, kumislap ang katawan ni Wang Lin at iniwan ang likod ni Lei Ji. Tumuloy siya ng may puting kasuotan at itim na buhok na dumadaloy, na parabang siya ay isang nilalang mula sa langit. Habang naglalakad siya, muling pumasok si Wang Lin sa impluwensya ng planetang Tianyun. Ang paglalakbay na ito, isang biyaya at kalamidad. Subalit may mga bagay na kailangang gawin. Bukod pa rito, maaaring hindi ganun kahirap resolbahin ang krisis na ito gaya ng inaakala ko. Sa katunayan, lahat ng ito ay may kinalaman sa Celestial Cave Token. Dahan-daang naglakad si Wang Lin habang nag-iisip. Lahat sila ay nagnanais ng Celestial Cave Token. Ang token, ang usapin tungkol sa Blood God, ang plano ng All-Seer, at iba pang mga bagay na puwersang nagpilit sa akin upang umalis. Dati, ang aking pagkatalo ay mahina at wala akong kapangyarihang lumaban. Wala akong laban sa All-Seer, kahit na ngayon ay hindi ko kayang lumaban sa All-Seer, hindi madali para sa kanya na patayin ako. Hinaplos ni Wang Lin ang kanyang noo. Ang kanyang tunay na aseso ay hindi ang kanyang magical treasure o spells, kundi ang ikatlong mata sa pagitan ng kanyang mga kilay. Matapos makita ang ikalawang battle scroll, nakakuha ako ng isang piraso ng Source Origin Energy, ito ang tunay kong spell na magligtas ng buhay. Dahil hindi pa rin kami magkaaway ng All-Seer sa publiko. Ako pa rin ay isang disipulo ng All-Seer. Bukod dito, mas mahalaga ang sinabi ni Huang Long na ako ay isang tao mula sa planetang Suzaku. Isang disipulo ng Vermilion Bird Branch ng Four Divine Sect, isang bagay na dapat pag-isipan, nagpakita ng isang ngisi si Wang Lin at pinindot ang kanyang noo. Bigla, ang ikatlong mata ay lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay at pinalitan ng sinaunang mga bituin ng Diyos. Nang maglaon, isang perlas ang lumitaw, at pagkatapos ay lahat ng ito ay nawala, na nag-iwan ng isang pulang marka na naglalabas ng kaunting init. Kung hindi dahil kay Master Flamespark na binigyan ako ng sapat na orihinal na enerhiya upang makarating sa mid-stage ng Nirvana Scryer kapag umabot na ang aking domain sa isang tiyak na antas at ang pagmana na nakuha ko mula kay Lu Chen upang maging isang 5-star Royal Ancient God, hindi ko pa mapapansin ang karagdagang marka na ito sa akin. Ang markang ito ay naglalaman ng kapangyarihan ng mundo. Kapag nagtipon ang aking divine sense dito, naririnig ko ang malabong sigaw ng Vermilion Bird. Wala ito noong bumalik ako sa planetang Suzaku, kaya't batay dito, tiyak na may kinalaman ito kay Sekthead Huang Long. Sumak ang mga mata ni Wang Lin. Kumislap ang Vermilion Bird mark sa kanyang noo at tumakbo siyang pasulong. Ang planetang Tianyun ay lumitaw sa distansya sa mga mata ni Wang Lin. Habang tinitingnan ng pamilyar na planeta, hindi niya maiwasang magbuntong hininga. Hindi niya malilimutan kung paano siya dumiretso dito mula sa planetang Suzaku at tinanggap bilang disipulo ng Purple Division. Sa isang iglap, daan-daang taon na ang lumipas, inalog ni Wang Lin ang kanyang ulo at nagpatuloy sa paglakad. Nang unang dumaan ako dito, isa lamang akong Soul Transformation Cultivator. Sa ikalawang pagkakataon kong dumaan, kaya ko nang labanan ng Nirvana Cleanser Cultivators.
Habang naglalakad si Wang Lin, napansin niyang huminto siya at tumitig sa planetang Tianyun sa unahan. Nakakita siya ng kumikislap na mga gintong liwanag sa ibabaw ng planetang Tianton. Ang mga ito ay mga sinag ng enerhiya ng espada na magkasama, at nang tiningnan ng mabuti, lahat ng mga ito ay nakatipon sa ibabaw ng Heavenly Fate Sect sa planetang Tianyun. Ling Tianhao. Nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin nang maramdaman niya ang aura ni Ling Tianhao sa mga lumilipad na espada. Matapos mag-isip ng sandali, hindi tumigil si Wang Lin at patuloy na lumipad patungo sa unahan. Sa labas ng Heavenly Fate Sect, na puno ng mga sinag ng espada ang kalangitan na parang isang bagyo ng espada. May isang cultivator sa bawat espada, at lahat sila ay mga disipulo ng Dalu Sword Sect. Sa harap niya ay isang matinding pulang kilin. Ang kilin na ito ay sobrang matindi at ang mga mata nito ay parang kidlat. Walang katapusang apoy ang lumalabas mula sa katawan nito at dalawang stream ng mainit na hangin ang dumadaan sa mga butas ng ilong nito. Sa likod nito ay isang matandang lalaki na payat na may malungkot na ekspresyon. Ang matandang lalaking ito ay may 4 na ilusyonaryong espada sa likuran niya. Ang mga ito ay naglalabas ng isang malakas na aura habang kumikislap. Siya si Ling Tianhao. Bukod sa matandang lalaki, mayroong 4 pang cultivators na mukhang napaka-powerful. Sa 4 sa kanila, 3 ay mga matatandang lalaki at isang babae. Ang 3 lalaki ay may puting buhok, at ang mga mata nila ay parang araw at buwan. Isa sa kanila ay nakasuot ng isang black at white robe na may yin at yang pattern. Wala siyang ekspresyon at kalmado siyang nakaupo sa isang malaking gourd. Sa likod niya ay 9 na tao. Ang 9 na tao ay malinaw na mga disipulo niya, habang magalang na lumulutang sa likod niya. Ang isa pang matandang lalaki ay sobrang laki, parang isang bundok ng karne. Nakaupo siya sa isang purple bamboo chair na binubuhat ng 4 na malalaking, kumikinang na mga tao. Ang ikatlong matandang lalaki ay nakasuot ng dilaw na kasuotan at kasing payat ng patay, ngunit naglalabas ang katawan niya ng malakas na vitality. Wala siyang kasamang mga tagasunod at nag-iisa siyang nakatayo sa kalangitan na may malamlam na ekspresyon. Ang huling tao ay isang babae. Siya ay bata, nasa kalagitnaan ng edad. Ang babae ay hindi magarbo, at ang kanyang mga damit ay napakasimple, parang isang babaeng mula sa isang baryo sa mga mortal. Gayunpaman, naglalabas siya ng isang earthly aura mula sa katawan niya. Sa likod niya ay 4 na babae. Lahat sila ay magaganda at ang kanilang kagandahan ay maituturing na hindi matutumbasan. Lalo na ang babae sa kaliwa, na nakasuot ng pink na damit at kamangha-mangha. Ang kanilang kagandahan ay tumama sa atensyon ng karamihan sa mga cultivator ng Dalu Sword Sect, ngunit ang 4 na babae ay hindi tumingin sa kanila at kalmadong tinitingnan ng unahan. Nagsalita si Ling Tianhao, All Seer, noong mga panahong iyon, kinuha ng iyong disipulo na si Wang Lin ng token, at pagkatapos ay sinabi mong ipapakita ang misteryo ng langit ngayon. Gusto kong makita kung ano ang tinatawag mong misteryo ng langit. Noong mga panahong iyon, ipinadala ng mga matandang nilalang ang Greed upang hanapin si Wang Lin. Gayunpaman, wala nang balita mula roon, at karamihan sa mga selyo na iniwan nila kay Greed ay naglaho. Napakahalaga ng pangyayari sa Demon Spirit Land, kaya't dumating ang mga matandang nilalang upang hanapin ang All-Seer dahil sila'y nag-aalala. Sa wakas, si Wang Lin ay isang tao mula sa Heavenly Fate Sect. Noong mga panahong iyon, ang All-Seer ay may kalmadong ekspresyon at nagsabi lamang ng isang pangungusap. Kapag ang berdeng at purpurang liwanag ay pumuno sa langit, maaari kayong pumunta sa aking Heavenly Fate Sect at makita ang misteryo ng langit. Ngayong umaga, ang malinaw na kalangitan sa planetang Tianyun ay biglang nabalot ng berde at purpura. Ang mga kulay ay kamangha-mangha at tila pininturahan ng buong planeta. Dahil dito, agad na dumating si Ling Tianhao dito kasama ang kanyang mga disipulo. Kasabay nito, nagmadali ang ilang matandang nilalang na nakakaalam tungkol dito patungong Heavenly Fate Sect. Sa wakas, ang kakayahan ng divination ng All-Seer ay kilala sa Alliance. Ang All-Seer, na nakasuot ng puti, ay kalmado at nakatayo sa kalangitan. Kasama niya ang mga disipulo ng Heavenly Fate na lahat ay tinitingnan ng kalangitan ng may malamig na mga mata. Subalit, ang higit nilang tinitingnan ay ang 4 na magagandang babae. Narito na siya. Malamig na ngumiti ang All-Seer, habang ang tingin niya ay bumagsak sa abot ng horizon. Pagkatapos magsalita ng All-Seer, napansin ni Ling Tianhao, ng 3 malalakas na matandang nilalang, at ng magagandang babae ang isang bagay. Sa sandaling ito, nakatutok ang mga mata ng lahat ng cultivators sa horizon. Ang 4 na babae sa likod ng babae na nasa gitna ay hindi kumurap at nakatutok ng buong buo. Hindi ko alam kung anong itsura ni Wang Lin, ang yumanig sa Demon Spirit Land at nahatak ang atensyon ng mga dakilang cultivators ng All Heaven, ang mata ng babaeng nakasuot ng pink na damit ay puno ng kuryosidad. Kabanata 957. Pagdating. Hindi lang siya, pati ang 3 pang magagandang babae ay tinitigan din ng kalangitan gamit ang kanilang magagandang mata. Ang kasikatan ni Wang Lin ay halos naging isang tabo sa mga nakaraang taon.
Ngunit, habang ito'y naging tabo, mas lalong kumalat ang mga rumor tungkol kay Wang Lin. Sa itaas ng Heavenly Fate Sect, tumungala si Bai Wei sa kalangitan na may komplikadong pakiramdam. Nahihirapan siyang isipin kung anong klase ng tao na siya ngayon mula sa taong iyon. Kasama ni Bai Wei ang isang malungkot na kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad. Naka-purple robe siya at ang kanyang titig ay kasing lakas ng kidlat. Tiningnan niya ang kalangitan at huminga ng malamig sa kanyang puso. Wang Lin, kahit hindi ka namatay nitong mga taon, hindi mo pa rin magagampanan ang matayog na pagpapakataas. Hindi ko alam kung gaano ka pa kaina kumpara sa akin, Zhou Xingxia. Maingat na tiningnan ni Bai Wei ang kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad at nakaramdam siya ng takot sa senior niyang ito. Ang cultivation ni Zhou Xingxia ay mabilis na umunlad sa kanyang paghihirap ng mag-isa. Nakatawid siya sa ascendant at malapit na siyang makarating sa illusory yin. Si Zhou Xingxia ay naging isa sa 7 tunay na disipulo ng All-Seer 30 taon na ang nakalilipas. Nagkaroon siya ng alitan kay Wang Lin, kaya kapag magtagpo sila, mahirap na hindi siya magtangkang pumatay. May isa ring babae sa tabi nilang dalawa. May mabigat siyang ekspresyon. Bagaman tinitingnan niya ang kalangitan, tila wala siyang interes sa kahit ano. Ang babaeng ito ay ang ika-4 na disipulo ng Purple Division, ang ika-4 na senior na kapwa-disipulo ni Wang Lin. Dati, pinilit siya ni Zhang Xingxia na ipagtali si Wang Lin gamit ang isang spell. Pagkatapos, nakatakas si Wang Lin at tinuruan siya ni Wang Lin ng Greater Teleportation upang mapawi ang kanilang alitan. Sa malayo, may isang kabataan na tinatayang nasa edad 30. Naka-blue shirt siya na may 3 asol na dragon na nakatahi. Ang 3 dragon na ito ay sobrang tapang at buhay na buhay, lalo na ang kanilang mga mata, na naglalabas ng matalim na titig na nakakahabag tingnan. Kung nakita ni Wang Lin ang taong ito, hindi siya magiging pamilyar. Siya ang taong nakipagtulungan sa ika-4 na senior na disipulo ni Wang Lin upang ipagtali siya. Ang Sima Roofing ng Blue Division. Sa loob ng Heavenly Fate Sect, ang bawat isa na nakakaalam kay Wang Lin ay may kanya-kanyang iniisip. Ngunit, walang naniwala na makakalabas siya ng buhay kung magpakita siya dito ngayon. Habang ang mga mata ng lahat ay nakatutok sa abot ng horizon, isang puting anino ang sumulpot mula sa malayo at dahan-daw ang lumakad patungo sa kanila. Ang kanyang itim na buhok ay dumadaloy sa hangin, at sa ilalim ng mga sinag ng araw, may bahid ng purpura dito. Ang kanyang puting robe ay nagpapakita ng anyo ng isang celestial, at tila ang puting niebe ay dumarating. Nagpakita ng pakiramdam ng 1,000 taon ng malungkot na dapit hapon mula sa kanyang anyo. Dahan-dahan siyang lumapit ng ganito, at sa likod niya ang naglalagablab na araw. Ito ang nagpapadilim sa kanyang mukha. Tanging ang kanyang mga mata na naglalaman ng 1,000 taon ng karunungan ng kitang-kita. Ang tanawin ay napakaganda. Sa una, ang figure ay malayo pa, ngunit sa isang saglit, siya ay nasa harap na ng Heavenly Fate Sect. Wang Lin. Wang Lin. Sa isang iglap, nakilala ng ilan si Wang Lin. Kaya siya si Wang Lin, ang mata ng babae sa pink na damit ay bumagsak sa figure na nakasuot ng puti. Ang mga mata ni Ling Tinghao ay parang kidlat at may kasamang matinding enerhiya ng espada. Sa sandaling nakita niya si Wang Lin, agad siyang nagkunwaring hindi maganda, ngunit may bakas ng pagkabigla sa kanyang mata. Nasa unang yugto ng Nirvana Scryer. Si Wang Lin ay nasa soul transformation stage lang dati, at sa loob ng ilang daang taon, hindi inaasahan na maabot niya ang ganitong taas. Maliban na lang kung nakatagpo siya ng matinding swerte, imposibleng mangyari ito. At pati na rin ang marka sa pagitan ng kanyang mga mata, nagdulot ng matinding pagkabigla ang nangyari sa puso ni Ling Tianhao. Biglang nagbukas ang mga mata ng matandang parang bundok ng karne. Kumislap ang kanyang mga mata at tiningnan si Wang Lin na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Nagbago rin ang ekspresyon ng matandang parang bangkay, at tinitigan niya si Wang Lin ng malalim na tingin. Pagkatapos, tiningnan niya ang All-Seer at nagpakita ng ekspresyong parang may naisip siyang mahalaga. Samantalang ang matandang nakasuot ng itim at puting robe na nakaupo sa kalabasa ay biglang ngumiti. Ngunit may isang kislap ng nakakakilabot na liwanag sa kanyang mga mata, kaya't mahirap malaman kung ano ang nasa kanyang isipan. Ang marka ng Vermilion Bird. Nagulat ang babaeng nasa kalagitnaan ng edad at maingat na tiningnan si Wang Lin. Kung ang mga matandang nilalang na ito ay ganoon ang reaksyon, paano pa kaya ang mga cultivator sa paligid? Hindi marami sa kanila ang makakakita sa cultivation ni Wang Lin, ngunit nararamdaman nilang lahat ang presyon mula sa katawan ni Wang Lin. Tiningnan ng babae sa pink na damit si Wang Lin gamit ang kanyang magagandang mata at nagpakita ng bahagyang interes. Lahat ng ito ay tila mabagal, ngunit lahat ng nangyaring ito ay sa sandaling lumitaw si Wang Lin, at ang mga ekspresyon ng lahat ay napansin ng kanyang mga mata. Pinatong niya ang mga kamay niya sa kanyang mga damit at tahimik na tiningnan ng All-Seer, pagkatapos ay yumuko siya at magalang na nagsabi, "Disciple Wang Lin, magalang na bumati kay Master." Ang mga mata ng All-Seer ay nagpakita ng kakaibang liwanag habang pinagmamasdan ang marka sa pagitan ng mga mata ni Wang Lin.
Pagkatapos ng isang mahabang oras, ngumiti siya at mahinahong nagsabi, mabuti at bumalik ka na. Wang Lin, nais ka ng mga senior na tanungin ng ilang bagay, at kailangan mong sumagot ng tapat. Isang kalalakihan sa likod ni Wang Lin ay tinuturo siya at sumigaw, Batang Wang Lin, ikaw talaga ay naglakas loob na bumalik. Noong mga panahon na iyon, pinatay mo ang mga miyembro ng aking Dalu Sword Sect sa Demon Spirit Land. Ngayon na ang panahon ng pagbabayad sa dugo. Ngumiti si Wang Lin, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Tinitigan niya ang kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad at tahimik na nagsabi, Senior Ling Tianhao, may karapatan ba ang disipulo mo na magsalita sa akin ng ganito? Ang ekspresyon ni Ling Tianhao ay sobrang dilim habang tinitingnan ang marka sa pagitan ng mga mata ni Wang Lin. Kahit natatakot siya sa marka ng Vermilion Bird, ang talagang nagdulot ng pagkabigla sa kanya ay ang dalawang ibang puwersa na matatagpuan sa pagitan ng mga mata ni Wang Lin. Anong klaseng swerte ang natamo ni Wang Lin nitong mga daang taon? Parang siya ay ipinanganak muli. Habang nag-iisip, iniwasiwas ni Ling Tianhao ang kanyang mga manggas, dahilan upang ang kalalakihang sumisigaw kay Wang Lin ay manginig at ibalik sa grupo ng mga cultivator. Bumangon si Ling Tianhao at nagsalita ng malamig, talaga nga, wala siyang karapatan magsalita sa iyo ng ganito. Para makarating sa unang yugto ng Nirvana Scryer sa iyong edad, kung iiwasan natin ang alitan, kahit ako ay humahanga sa iyo. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng matinding reaksyon. Wala itong kaibahan sa pagdidilig ng tubig sa kumukulong langis. Dahil dito, ang mga ekspresyon ng mga cultivator sa paligid ay nagbago. Si Bai Wei ay napaatras at tinitingnan si Wang Lin. Ang kanyang isipan ay naguguluhan. Hindi niya maipaliwanag kung paano si Wang Lin na nasa soul transformation stage lang ilang daang taon na ang nakalilipas ay naging isang Nirvana Scryer na parang isang alamat. Nirvana Scryer. Habang si Zhao Xingxia ay nanginginig, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Nabigla siya sa lugar na iyon. Pagkatapos ng lahat, sobrang hindi kapanipaniwala ito. Si Wang Lin ay talagang nakarating sa Nirvana Scryer stage. Bagaman may agwat pa siya sa amin, siya ay isang taong nakamit na ang maraming bagay at hindi na dapat ituring na isang junior, sabi ng matandang nakaupo sa kalabasa habang ngumingiti. Wang Lin, nais kong itanong, bakit ka tumakas gamit ang vortex noon? May ginawa ka bang hindi mo nais na malaman namin? Ang ekspresyon ni Wang Lin ay neutral habang kalmado niyang sinabi, totoong nagdulot ako ng kalamidad sa Demon Spirit Land, kaya kinailangan kong umalis. Ang mga mata ng matandang payat ay kumislap at malamig na nagtanong, anong kalamidad? Kalmado ring sinabi ni Wang Lin, sa pagtatanggol sa aking sarili, kinailangan kong trepuhin ang anak na babae ng Blood Ancestor. Nang dumating ang mga kasama kong seniors kasama si Blood Ancestor, syempre kinailangan kong tumakas. Pagkatapos niyang magsalita, umupo ang matandang may katawan na parang bundok ng karne at nagsabi, nasa iyong mga kamay ba ang Celestial Cave Token? Hindi ko alam kung sino ang senior na nakaalam nito. Tiningnan ni Wang Lin ang matandang parang bundok ng karne. Ang taong ito ay nasa maagang yugto lang ng Nirvana Scryer, at saka, hindi niya matindaan ang taong ito mula sa mga naghabol sa kanya. Ang isipan ng matandang lalaki ay nanginginig mula sa titig ni Wang Lin. Nagbago ang kanyang ekspresyon at kumislap ng hindi makapaniwalang tingin ng kanyang mga mata. Ang ekspresyon ng All-Seer ay nanatiling banayad habang dahan-dahan niyang sinabi, tama na, Wang Lin. Tinutukoy ng guro mo kung nasa iyong mga kamay ang Celestial Cave Token. Tumingin si Wang Lin sa All-Seer at magalang na nagsabi, dahil tinanong po ako ng guro, hindi po magtatago ang disipulo. Sa Demon Spirit Land, nakuha po ng disipulo ang Celestial Cave Token. Pagkatapos magsalita ni Wang Lin, ang mga mata ng mga matandang nilalang ay kumislap at nagsimulang mag-isip ng tahimik. Pagkatapos ay nagkalat ang isang mabigat na aura at nagtipon sa katawan ni Wang Lin. Tiningnan ng matandang nakaupo sa kalabasa ang marka sa pagitan ng mga mata ni Wang Lin at nagsabi, Wang Lin, ilabas mo ang token at maaari mong panatilihin ang iyong buhay. Nagpakita ng malupit na titig ang matandang may katawan na parang bundok ng karne at malungkot na nagsabi, hindi ka karapat-dapat na magtaglay ng Celestial Cave Token. Bago pa makapagsalita si Wang Lin, kumislap ang layuning pumatay sa mga mata ni Ling Tianhao. Dahan-dahan niyang sinabi, dahil alam natin na nasa kanyang mga kamay ang token, bakit pa mag-aaksaya ng oras? Nagbuga siya ng malamig na hinga at itinulog gamit ang kanyang kanang daliri. Isang kidlat na enerhiya ng espada ang sumabog papunta kay Wang Lin. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay kalmado. Nang dumating ang enerhiya ng espada, umatras siya ng ilang hakbang at nagtapon ng isang suntok. Ang suntok na ito ay nagdulot ng isang sonic boom, at ang tunog nito ay parabang yumanig ang lupa. Isang itim na vortex ang lumitaw mula sa kamao ni Wang Lin at sumabog patungo sa enerhiya ng espada ni Ling Tianhao. Sa mismong sandaling iyon, kumislap ang mga mata ng All-Seer at iniwasiwas ang kanyang kanang manggas. Isang pitong kulay na hangin ang lumipad at tumama sa pagitan ni Ling Tianhao at Wang Lin. Ang pitong kulay na hangin ay naglalaman ng isang misteryosong lakas.
Nang dumaan ito, pinatigil nito ang itim na vortex mula sa kamao ni Wang Lin. Habang pinapalabas nito ang lakas ni Wang Lin, hinaranggan din nito ang enerhiya ng espada ni Ling Tianhao. Dahan-dahan nitong tinunaw ang lahat ng bagay. Ling Tianhao, para atakihin ang aking disipulo sa Heavenly Fate Sect, iniisip mo bang hindi ako narito? Ang boses ng All-Seer ay banayad habang tinitingnan niya si Ling Tianhao. Ang apat na origin sword sa likod ni Ling Tianhao ay lumipad at tinutok ang mga ito kay All-Seer habang sumigaw siya, All-Seer, baka gusto mong kunin ang token para sa iyong sarili. Kabanata 958. Pagkilala. Nagbago ang ekspresyon ng All-Seer at kalmado niyang sinabi, basta't hindi niya ipinagkanulo ang kanyang sekta, siya pa rin ay disipulo ko. Nais ba ng Heavenly Fate Sect na protektahan ang iyong disipulo? Pwede bang sabihin na ang mga disipulo ng Dalu Sword Sect ay namatay nang wala sa layunin? Si Qianlong lamang ang tanging nakaligtas sa 12 espada, ang iba ay pinatay lahat ni Wang Lin. Hindi ako magbubuli ng mahihina. Basta't kayang labanan ni Wang Lin ang tatlong sinag ng enerhiya ng espada, ituturing ko nang nakakalimutan ang bagay na ito. Kung magtangkang humadlang sa akin, All-Seer, ilalagay ko ang lahat at makikipagdigma sa iyo. Ang mukha ni Ling Tianhao ay puno ng galit. Bagamat siya ay nagsasalita kay All-Seer, ang tingin niya ay nakatutok kay Wang Lin. Sabi ng senior na wala akong karapatan na hawakan ang token. Nais ko sanang itanong, Senior, gaano katagal mo kayang labanan ang enerhiya ng espada ni Sword Saint Ling Tianhao? Tiningnan ni Wang Lin ang matandang parang bundok ng karne. Ang matandang may katawan na parang bundok ng karne ay napakamalungkot. Nagbuga siya ng malamig na hinga at nanatiling tahimik, ngunit may kumislap na layuning pumatay sa kanyang mga mata. Mahinang ngumiti si Wang Lin habang tinitingnan si Ling Tianhao at kalmado niyang sinabi, paki-eksplikahan po ako, Sword Saint. Iwinasiwas ni Ling Tianhao ang kanyang kanang kamay at isa sa mga apat na origin sword sa likod niya ay lumipad. Ang espada ay kumikislap sa pagitan ng liwanag at dilim. Sa sandaling iyon, isang sinag ng enerhiya ng espada ang sumabog. Ang enerhiya ng espada ay parang isang bahaghari. Sa level ng cultivation ni Ling Tianhao, ang mga enerhiya ng espada na iniwan niya sa mga disipulo nang pumasok sila sa Demon Spirit Land ay napakabigat, kaya't hindi na kailangang banggitin kung gaano kalakas ang isa na nagmula sa pinagmulan. Ang enerhiya ng espada ay kumuha ng anyo ng isang dragon at humagilap patungo kay Wang Lin. Narinig ang mga tunog ng pagkabasag mula sa langit na parang hindi kayang tiisin ang lakas ng enerhiya ng espada. Ang mga disipulo ng Dalu Sword Sect sa paligid ay naging excited habang pinapanood ang laban. Nang malapit na ang enerhiya ng espada at halos mabasag ang katawan ni Wang Lin, kumislap ang kanyang mga mata. Binuo niya ang kanyang kamao at nagtakda ng isang suntok. Isang malakas na pagsabog ang nangyari habang ang espasyo sa harap ng kamao ni Wang Lin ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkabasag. Pagdating ng enerhiya ng espada, nagtagpo ang kamao ni Wang Lin at ang enerhiya nito. Maraming malalakas na tunog ng pagkabasag. Umatras ng 2 hakbang si Wang Lin at kalmado niyang tiningnan si Ling Tianhao at dahan-dahang sinabi, unang sinag. Nagkolaps ang enerhiya ng espada ni Ling Tianhao at kumalat ito ng parang bagyong hangin. Iwinasiwas ng All-Seer ang kanyang malaking manggas at nawala ang lahat ng lakas na iyon. Tiningnan niya si Wang Lin at nagpakita ng ngiti. May malamig na kumislap sa mga mata ni Ling Tianhao at hindi nagdalawang isip na iniwasiwas ang kanyang kanang kamay. Ang origin sword na lumipad ay naglabas ng matalim na hiyaw ng espada na tumagos sa kalangitan. Pagkatapos, direkta itong lumipad patungo kay Wang Lin kasama ang orihinal na katawan nito. Nang malapit na, tumawa si Wang Lin at ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng kamao. Isang alon ng lakas ang naglakbay mula sa pagitan ng kanyang mga kilay at nagtipon sa kanyang kamay. Ang mga kumikislap na liwanag ay lumitaw sa paligid ng kamao ni Wang Lin, at sumugod siya pasulong kasabay ng suntok. Kasabay nito, kumislap ang malamig na kislap sa mga mata ni Wang Lin. Dahil bumalik siya sa planetang Tianyun, hindi siya nagbabalak na magpakababa. Pagkatapos ng lahat, ang tanging paraan upang magsalita ay sa pamamagitan ng lakas. Kung nais niyang bumalik sa Demon Spirit Land upang makuha ang karapat-dapat na hawakan ng token at upang makuha ang pagkilala ng lahat ng matandang nilalang sa planetang Tianyun, ang lahat ng iyon ay nakasalalay sa laban na ito. Dahil sa pagiging tuso ni Wang Lin, na-analyze na niya ang lahat ng ito. Sa puntong ito, pagkatapos niyang itapon ng suntok, ang kanyang kaliwang kamay ay humipo sa kanyang bag at sumigaw, 3 set ng siyam na espada. Pagkatapos niyang magsalita, ang mga sinag ng pilak ay lumipad mula sa kanyang bag ng pag-iimbak na parang mababaliw. Bawat sinag ay nagbigay ng matalim na pilak na kinang at hindi mabilang na mga fragment ng kaluluwa ang lumabas mula sa bawat sinag. Pagkatapos, nagsimulang umabot ang mga malungkot na daing na umalingaw sa buong mundo. Habang lumilipad ang lahat ng 27 na espada, itinuro ni Wang Lin ang kanyang daliri. Ang lahat ng 27 na espada ay lumipad patungo kay Ling Tianhao habang ang mga kaluluwang pinalaya ay humihiyaw ng malungkot.
Pati ang All-Seer ay nagulat sa nakita. Nakita na niya ang resulta, ngunit hindi niya alam ang buong proseso. Nakita niya na ang kultibasyon ni Wang Lin ay malaki ang pagtaas at siya ay babalik sa araw na ang berdeng at lila na liwanag ay sumasakop sa kalangitan, ngunit hindi niya alam kung anong level ng kultibasyon si Wang Lin. Kahit nakita niyang may mga kapangyarihan sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin. Tatlo sa mga ito ay mga bagay na kahit siya ay natatakot. Bagamat nakalkula ko na babalik ang batang ito, hindi ko nakalkula ang dahilan. Ang batang ito ay naglakas loob na bumalik sa planetang Tianyun dahil tiyak mayroon siyang maaasahan. Ang Vermilion Birthmark ay isa sa mga pinagkakatiwalaan niyang lakas. Nagulat din ang magandang babae. Ang mga mata niya ay puno ng gulat at agad niyang nakita kung gaano kahalaga ang 27 espada. Siya ay isang master na tagagawa ng mga gamit, at naisip, ang material ng 27 na espadang ito ay kamangha-mangha, at naglalaman din sila ng malupit na layunin ng pagpatay. Malinaw na pinaensayo ang mga ito sa isang lugar na puno ng labis na layunin ng pagpatay sa loob ng maraming taon. Ang isa sa mga espadang iyon ay isang hindi matatawarang sandata. Ngayon na nabuo ang 27 espada sa isang formation ng espada, ang kanilang kapangyarihan, napahinga ang magandang babaeng nasa gitnang edad. Biglang tumayo ang matandang nakaupo sa kalabasa. Tinitingnan niya si Wang Lin, at isang malaking alon ang kumilos sa kanyang puso. Hindi siya nasa maagang yugto ng Nirvana Scryer. Tungkol naman sa matandang may katawan na parang bundok ng karne, nanginginig ang kanyang isipan. Pinagmamasdan niya ang 27 espada at ang walang pakialam na si Wang Lin. Tumulo ang malamig na pawis mula sa kanyang noo. Pinahalagahan ko siya ng mababa. Si Ling Tianhao, na tinawag na Sword Saint, ay may mga dakilang tagumpay at pananaw tungkol sa mga espada. Nang makita ang 27 espada, kumislap ang kanyang mga mata. Ganito kalalakas na mga flying swords, ganitong sword formation. Wang Lin, ikaw ay karapat-dapat na makipaglaban sa akin. Iwinasiwas ni Ling Tianhao ang kanyang mga kamay at ang tatlong natitirang origin sword sa likod niya ay lumipad. Habang umiikot ang apat na espada, mga sinag ng enerhiya ng espada ang sumabog, na bumuo ng isang net ng enerhiya ng espada. Nakahabol ang 27 espada sa epekto ng kanyang suntok sa ilalim ng kontrol ni Wang Lin. Nag-fuse silang lahat at bumuo ng isang storm ng mga espada sa gitna. Mayroong sword intent na nakapaloob sa loob nito, at nagbanggaan sila sa apat na umiikot na origin swords ni Ling Tianhao. Rumble, rumble, rumble. Habang patuloy ang mga rumbling, ang 27 espada ay isa-isang itinulak paatras. Gayunpaman, ang pagbomba ay sanhi ng pag-urong ng mga origin swords ni Ling Tianhao. Tuwing ang isang flying sword ay naitaboy, babalik ito kay Wang Lin. Pagkatapos ng isang sandali, ang 27 espada ay pumalibot kay Wang Lin. Sa puntong iyon, sumabog ang lakas ng sinaunang kamao ni Wang Lin. Sa ilalim ng lakas ng suntok, ang apat na origin swords ni Ling Tianhao ay naitaboy. Ang tanawin na ito ay nakakagulat para sa sinumang nakakita. Gayunpaman, alam ni Wang Lin na hindi gumamit si Ling Tianhao ng anumang spells at pure sword energy lamang ang ginamit. Hindi ito pagpapakita ng awa ni Ling Tianhao, kundi kahit si Wang Lin ay nasa maagang yugtong ng Nirvana Cleanser, hindi siya magiging sapat na banta kay Ling Tianhao upang gumamit ng spells. Ang mga mata ni Ling Tianhao ay nagpakita ng kakaibang liwanag, ngunit mabilis itong nawala. Tumawa siya at nakalimutan na ang pangako ng tatlong atake lamang. Ang kanyang mga kamay ay bumuo ng sil at winiwaswas ang mga ito, pagkatapos ang kanyang buhok ay gumalaw ng walang hangin, kumislap ang kanyang mga mata, at sumigaw, karapat-dapat ka na sa aking spells. Ang matandang ito ay tanging may tatlong spells na alam. Sakripisyo, butas, paghati. Sacrifice sword, unang yugto, magkas ng espada gamit ang dugo. Pagkatapos niyang magsalita, nagulat ang mga cultivator sa paligid. Kilala ang pangalan ni Ling Tianhao, at siya ay isang master na may mga spells na kayang magyugyug ng kalangitan. Lahat ng cultivator ay alam na si Ling Tianhao ay may isang mortal na kaaway, at iyon ay ang All-Seer. Bihira niyang gamitin ang kanyang mga spells, at halos bawat beses na ginamit niya ito ay laban kay All-Seer. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Ling Tianhao na gumamit ng spell sa laban niya laban kay Wang Lin. Bilang resulta, kahit na matalo si Wang Lin, agad siyang magiging kilala. Habang sumisigaw si Ling Tianhao, itinuro niya ang kanyang kamay at ang apat na origin swords ay nag-fuse at naging isang ethereal sword na nagbigay ng mga pagsabog ng mainit na enerhiya. Pagkatapos, ito ay lumiko, na parabang nagiging likido, at naging makulay sa ilalim ng kumikislap na araw. Pagkatapos, ito ay tumira direkta kay Wang Lin. Tahimik ang ekspresyon ni Wang Lin. Bumalik siya ng ilang hakbang, tinapik ang kanyang bag ng pag-iimbak, at sumigaw, 5 set ng siyam na espada formation. Sa isang iglap, mga sinag ng pilak ang lumipad mula sa kanyang bag at sumama sa 27 na espada.
Kabuuang 45 na espada ang umiikot ng mabilis, bumuo ng isang vortex. Ang buhok ni Wang Lin ay damaloy sa hangin habang ang kanyang kamay ay nagsara at walang awang itinutok ang kanyang daliri. Heavenly Chop. Sa pagpoint ng kanyang daliri, ang bilis ng pag-ikot ng kanyang origin energy ay halos umabot sa rurok. Walang katapusang Heavenly Chops ang lumabas at nagsanib sa vortex sa harap niya. Ang buong vortex ay nanginginig at pagkatapos ay nag-condense at tumira patungo sa unahan. Naiproseso na ni Wang Lin ang 45 na espada mula sa Slaughter Realm at binago ang kanilang mga itsura. Ang tanging makakakilala ngayon sa kanila ay mga tao mula sa Slaughter Realm. Sa sandaling iyon, ang Sword Vortex na naglalaman ng lakas ng walang katapusang Heavenly Chops ay bumangga sa spell ni Ling Tianhao. Sa sandaling iyon, nagbago ng kulay ang mundo at bumaliktad. Isang matinding rumble ang umalingaw sa buong mundo. Ang tunog ng patuloy na pagbagsak ay pumalit sa lahat ng tunog sa mundo. Kung hindi dahil sa All-Seer na hamarang sa shockwave ng impact na ito, malamang ay malaking bahagi ng planetang Tianyun ang bumagsak. Pagkatapos ng impact, ang katawan ni Wang Lin ay natulak paatras. Ang kanyang 45 na espada ay hindi nasira, ngunit ang mga ito ay malungkot na umiikot sa paligid ni Wang Lin. Sa harapan niya, ang espada na binuo ni Ling Tianhao ay bumagsak at bumalik sa 4 na origin swords. Hindi natulak si Ling Tianhao, ngunit kumislap ang kanyang mga mata at tumawa. Wang Lin, nawala na ang galit sa pagitan mo at ng Dalu Sword Sect. Hindi ko aalisin ang token mula sa iyo. Dahil ikaw ang nakakuha nito, mayroon kang karapatan na pumasok sa Celestial Cave. Lumiko si Ling Tianhao at naglakad palayo. Ang mga disipulo ng Dalu Sword Sect ay litong-lito pa ngunit agad silang sumunod. Ang mga sinag ng enerhiya ng espada ay mabilis na tumakbo papalayo. Napakamalalim ng mga galaw ni Ling Tianhao, sabi ni Wang Lin habang tinitingnan ang kanyang anyo at nag-iisip. Tahimik ang paligid. Kung ang mga disipulo ng Heavenly Fate Sect o ang mga disipulong dinala ng mga matandang nilalang ay titingnan, makikita mo ang gulat sa kanilang mga mata. Sinong mag-aakalang may kapangyarihan si Wang Lin na makipaglaban kay Ling Tianhao? Ang mga mata ni Bai Wei ay puno ng kasiyahan. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang mukha ni Zhao Xingxia ay namutla at ang kanyang tingin kay Wang Lin ay puno ng takot. Hindi na siya manggahas na mag-isip ng masama. May isa pang babaeng hindi umiimig, ang ika-4 na kapatid na babae, na matagal nang malungkot. Nawala ang pagkalito sa kanyang mga mata at tinitingnan si Wang Lin ng may misteryosong tingin. Kung matutulungan niya ako, kinagat ng babae ang ibaba ng kanyang labi at nagdesisyon. Hindi lamang sila, halos lahat ng nakakakilala kay Wang Lin ay nagulat na parang nabighani. Sa kanilang mga mata, ang itsura ni Wang Lin mula noon ay unti-unting nagsanib sa puti-rokadong itsura na kanilang tinitingnan ngayon. Hindi tinagaw ni Wang Lin ang 45 na flying swords, at ang kanyang tingin ay dumaan at tumigil sa matandang may katawan na parang bundok ng karne, at kalmado niyang sinabi, "Senyor, karapat-dapat ba ako?" Tahimik na nag-isip ang matanda bago magbuga ng malamig na hininga at sinabi sa All-Seer, "Fellow Cultivator All-Seer, may iba pa akong pills na kailangang i-proseso, kaya hindi na kita istorbohin." Pagkatapos ay sumigaw siya sa 4 na disipulo na nagdadala sa kanya, "Balik tayo sa sekta." Agad na tumanggo ang 4 na disipulo, at binuhat nila ang kanyang malaking katawan at mabilis na nawala sa malayo. Tiningnan ng matandang nakatayo sa kalabasa si Wang Lin nang may malalim na pananaw at tumawa. "Fellow Cultivator Wang, magaling kang magtago." Ang matandang ito ay tinatawag na Strange Dream Tan. "Kung mayroon kang oras, malugod kang tinatanggap sa aking Planet Dream." Pagkatapos ay iniwasiwas niya ang kanyang mga kamay kay Wang Lin at umalis. Kasama niyang umalis ang matandang matangkad at payat. Mula pa simula, hindi siya nagpakita ng kahit anong ekspresyon. Kahit nang umalis, hindi siya nagpaalam sa All-Seer, umalis lang siya. Ang huling umalis ay ang magandang babaeng nasa gitnang edad. Tinitingnan niya si Wang Lin at ngumiti, "Fellow Cultivator Wang, ang mga flying swords mo ay puno ng killing intent. Ngunit, ang sobrang killing intent ay mahirap kontrolin. Kung mayroon kang oras, pumunta ka sa Planet Zizia." Pagkatapos ay yumuko siya kay All-Seer at umalis kasama ang 4 na babaeng naroon. Habang umaalis sila, kumislap ang mata ng babaeng nakasuot ng pink dress. Tinitingnan niya si Wang Lin at ngumiti. "Magaling mag-refine ng teacher ko, ngunit hindi magiging mahal ang halaga. Bata ka." Tumawa ang magandang babae at ang 3 kasama niyang babae ay tumawa rin. Tanging ilang tao lang ang nakapansin na ang tingin ng babaeng naka-green dress kay Wang Lin ay ibang-iba. Siguro nakalimutan na niya ang pangalan ko, sa kanya, maliit na bagay lang ito, pero sa akin, iniligtas niya ang buhay ko, say ng babae. Tinanong ng babaeng naka-pink dress, "Senior Sister Chen Qin, anong nangyari?" Umingaw si Chen Qin at hindi nagsalita. Sa utos ng All-Seer, nagsimulang mag-alisan ang mga miyembro ng Heavenly Fate Sect.
Sa plaza, si Wang Lin at ang All-Seer na lang ang natira. Matapos umalis ang lahat, tiningnan ni Wang Lin ng kalmado ang All-Seer. Nagharap muli ang master at disipulo pagkatapos ng maraming taon. Ang dalawa ay nag-isip ng matagal, at dahan-daang tanong ng All-Seer, ano ang plano mo? Nais po ng disipulo na pumasok sa Demon Spirit Land. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay magalang. Ang All-Seer ay may kamay sa likod, at kalmado niyang sinabi, may karapatan ka. Kung ikaw ay bilang Heavenly Thunder Celestial o bilang isa sa mga Vermilion Bird series ng Four Divine Sect. Ayon sa aking kaalaman, 3 lamang kayo sa henerasyong ito ng Vermilion Bird series, kabilang ka. Tahimik na nag-isip si Wang Lin. Hindi siya masyadong nakakaalam tungkol sa Vermilion Bird series. Nang marinig ito, bagamat siya ay nadama, wala siyang ipinakitang ekspresyon. Kabanata 959. All-Seer's Secret. Maghahanda siya upang buksan ang Demon Spirit Land sa pagkakataong ito. Mahalaga ang bagay na ito, at kailangan ko ring mag-imbite ng ilang mga kaibigan bago tayo makapasok sa yungib na iyon. Sa panahon ng paghahanda, maaari kang maghintay dito ng tahimik. Maligamgam ang ekspresyon ng All-Seer, hindi ipinapakita ang galit o kasiyahan habang nagsasalita. Pagkatapos niyang magsalita, may lumabas na mga ulap at umalis siya sa pamamagitan ng pagyapak sa mga ulap. Ang Purplewood Pavilion ay napanatili pa rin para sa iyo. Ang tinig ng All-Seer ay nagmula sa malayo. Tumingin si Wang Lin sa direksyong iniwan ng All-Seer at nagmuni-muni. May malalim na kahulugan ng mga kilos ni Ling Tianhao. Kahit sa huling spell na ginamit niya, hindi niya ginamit ang buong lakas niya. Hindi kayang hulaan ni Wang Lin ang lahat ng iniisip ni Ling Tianhao, ngunit nakuha niya ang isang pangkalahatang ideya. Tungkol sa All-Seer. Hindi ko siya mabasa. Pagdating kay All-Seer, palaging nalilito si Wang Lin tungkol sa mga iniisip ng All-Seer. Kahit na makakita siya ng isang pahiwatig, sa isang kisap mata, mayroong ibang pagpapakahulugan na muling ginagawang misteryoso ang lahat. Hindi ko siya mabasa. Buntong hininga ni Wang Lin. May isang layer ng ulap na bumabalot kay All-Seer. May pakiramdam siyang bawat beses na makikita niya ang All-Seer, ito ay medyo iba. Sa katunayan, inaasahan na ni Wang Lin na maghahanda si All-Seer para sa kanyang pagdating ng ganito. Gayunpaman, nang harapin ito, kahit na ginawa ni All-Seer ang inaasahan ni Wang Lin, pakiramdam niya may mali. Ang lahat ng nangyari ay masyadong maayos, parang ang lahat ay nangyari ayon sa plano ni Wang Lin. Tumingin si Wang Lin sa paligid ng pamilyar na Heavenly Fate Sect habang nakakunot ang noo. Pagkatapos magmuni-muni ng kaunti, naglakad siya patungo sa Purplewood Pavilion. Isa lang ang daan papunta roon. Ang landas ay may mga stone tower sa magkabilang gilid at puno ng lunti ang kalikasan. Sa oras na ito, dapit hapon. Habang ang hangin ay dumaan, nagdala ito ng malamig na simoy at ang tunog ng mga dahon na kumakaluskos. Pati ang tunog ng tubig ay mula sa malayo. Nadimna ni Wang Lin ang landas na ito noon. Ngayon, matapos ang maraming taon, habang naglalakad siya muli sa landas na ito, naramdaman niya ang pagsisisi. Para bang walang nagbago. Naglakad si Wang Lin ng dahan-dahan. Habang naglalakad, isang babae at lalaki na nakaasol na kasuotan ng lumapit sa kanya habang nag-uusap. Hindi mataas ang kanilang level ng pagninilay, soul transformation lamang. Kasabay ng hangin, ang mga salitang sinabi nila ay dahan-daang umabot sa kanya. Junior sister, narinig ko na sa loob ng 7 araw, muling magbubukas ang Ghost Eye Market. Narinig ko na maraming mga nagninili ang nagmadali papunta roon. Ghost Eye Market. Yung nag-auction ng Celestial Spell at agad na naging sikat. Ang tinig ng babae ay puno ng pagtataka. Tama, iyon nga ang Ghost Eye Market. Ang Celestial Spell na iyon ay nagdulot ng malaking ingay. Ayon sa mga balita, may ilang makapangyarihang mga matandang halimaw na nagpunta roon. Celestial Spell. Sa katayuan natin, makakakuha lang tayo ng hindi kumpletong Celestial Spells, at ang mga iyon pa'y mababang klase na Celestial Spells. Ayon sa balita, ang Celestial Spell na iyon ay isang bihirang kumpletong spell. Sabi ng mga balita, ngayon ay may isang misteryosong bagay na i-auction sa Ghost Eye Market. Ano ang kinalaman nito sa atin? Ang mga presyo sa Ghost Eye Market ay hindi ka panipaniwala. Bukod pa rito, kailangan ng imbitasyon para makapasok. Wala lang. Bagamat wala tayong karapatang makapasok sa auction house, may access tayo sa free trade area ng Ghost Eye Market. Habang nagsasalita ang lalaki sa asul, kinuha niya ang isang jade mula sa kanyang bag. Ang jade na ito ay ganap na itim, maliban sa gitna nito na may mata. Ang mata ay kumikislap ng pulang liwanag at napakakaiba. Ghost Eye Invitation Jade. Ang mga mata ng babae ay kumislap. Ang lalaki sa asul ay naging proud at malapit nang magsalita nang makita niyang papalapit si Wang Lin. Senior brother, siya si Wang Lin. Parang pamilyar ang pangalang iyon. Ang babae ay tumingin sa likod ni Wang Lin na may kalituhan. Si Wang Lin ay talagang bumalik.
Kung makakasalubong ko siya dito, tiyak na malalaman ni Master. Baka pinatawad na siya ni Master. Kanina, hindi ko naramdaman ang kahit anong spiritual energy mula sa kanya, para bang siya ay isang mortal. Ngunit sa isang iglap, nang lumampas siya, nagulat ako at ang buong spiritual energy sa katawan ko ay nanginginig hanggang halos mag-collapse. Ang mukha ng lalaki sa asul ay mapatla. Hinailan niya ang junior sister at mabilis na umalis. Senior brother, anong nangyari sa iyo? Ang babae ay naguguluhan. Mabilis na sinabi ng lalaki sa asul, ang pangalan niya ay Wang Lin. Siya ang ikapitong disipulo ng Heavenly Fate Sect na mula sa Purple Division. Junior sister, hindi mo ba naaalala? Ang babae ay nagulat at ang ekspresyon niya ay agad na nagbago. Yung Rumord na pumatay ng walang bilang na tao sa Demon Spirit Land at gumawa ng isang ilog ng dugo. Nasa huli ay hinabol ng Master at 7 singers ngunit nakatakas pa rin. Ang demonyong si Wang Lin. Sa malayo, nginitian ni Wang Lin ng may pagkakontento. Nakakatakot ang chismis. Habang tumatagal, nagbago ang mga rumor tungkol sa kanya. Bumantong hininga siya at naglakad palabas ng Heavenly Fate Sect sa maliit na daan. Sa harap niya ay isang bundok na tumutusok sa langit. Ang tuktok nito ay natatakpan ng ulap at may mga purpurang liwanag sa loob ng ulap. Dito nakatira ang mga disipulo ng Purple Division. Heavenly Fate Sect, Mount Purple. Tumingin si Wang Lin sa pamilyar na tuktok at nalamig siya. Tila baga bumalik siya sa nakaraan at nakita ang isang kabataan na naglalakad ng dahan-dahan pataas sa bundok at isang hakbang-hakbang na nagtatag ng matibay na posisyon dito. Habang nagmumuni-muni, dumaan ang malamig na hangin sa bundok. Hindi ito nagyelo, ngunit kinukuha nito ang init at nag-iiwan ng lamig. Maraming mga halaman ang kumikilos sa bundok. Hindi tiyak kung ang bundok ang gumagalaw o ang puso niya. Naglakad si Wang Lin pataas sa bundok na parabang papasok sa langit. Dahan-dahan siyang naglakad pataas sa bundok. Sa buong daraanan, wala siyang nakasalubong na mga nagninilay. Ang tanging tunog na narinig niya ay ang hangin na parabang umiiyak. Maliban sa tunog ng hangin, wala nang ibang tunog. Ang bundok ay nanatiling pareho, may isang delikadong pavilion sa isang sulok. Mula sa malayo, maaari mong makita ang isang vertical plaque na may isang salita. Purple. Habang lumalapit si Wang Lin, ang kanto ng pavilion ay nagtatago muli. Tanging nang malimpasan ng isang hadlang ay muling lumitaw ang pavilion. Purple Wood Pavilion. Sino pa ang nakakaalala na tinawag itong Purple Cloud Pavilion? Tumayo si Wang Lin ng tahimik saglit bago itinulak ang pinto. Lumabas ang amoy ng amag mula sa pavilion. Ang mga kasangkapan sa loob ay pareho pa rin tulad ng dati, walang kaibahan. Kung may pagbabago man, ito ay ang mga alikabok na nakakalat sa buong paligid. Maging ang mesa, kahoy na upuan, o ang kama ay pawang tinabyunan ng alikabok. Ang oil lamp sa mesa ay matagal nang nauubos ang langis. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang daliri at banayad na pinahid ang mesa. Mabilis siyang gumawa ng malalim na marka sa mesa. Habang tinitingnan ng alikabok sa mesa, pinaikot niya ang kamay. Isang banayad na hangin ang dumaan. Hinawi ng hangin ang alikabok sa mesa, dumaan sa kahoy na mga upuan, sa kama, pataas at pababa. Para bang isang bagyo ang dumaan sa pavilion. Gayunpaman, ang kakaibang bagay ay hindi tinangay ang anumang bagay maliban sa alikabok. Hindi man lang kumilos ang purple window na parang tinangay ng hangin. Pagkalipas ng ilang paghinga, itinaas ni Wang Lin ang kanyang palad at isinara ang kamay. Sa oras na iyon, parang bumalik ang bagyo sa oras at nagtipon sa kamay ni Wang Lin mula sa lahat ng direksyon. Sa isang iglap, nawala ang bagyo sa pavilion. Isang madilim na gray na vortex ang lumitaw sa kamay ni Wang Lin. Ito ang lahat ng alikabok sa pavilion. Pinagpag niya ang kanan at binuksan lahat ng mga bintana sa pavilion. Ang gray vortex ay lumabas mula sa bintana. Parang mga daang taon ng panahon at lahat ng alaala ng nakaraan ay iniwan. Lahat ng nasa loob ng kwarto ngayon ay mukhang bago. Dumaan ang dilim habang ang araw ay lumubog. Ang kwarto ay naging ganap na madilim, kaya't ang anyo ni Wang Lin ay bahagyang malabo. Bumitaw siya ng isang buntong hininga at naglakad patungo sa isang purple wood na cabinet. Naalala niyang naroon ang langis. Binuksan niya ang cabinet at tulad ng inaasahan, natagpuan ng isang maliit na bote ng brown na lamp oil. Pagkatapos magdagdag ng langis sa oil lamp, binuksan ni Wang Lin ang lampara. May tunog ng magliyab ang apoy at nawala ang dilim sa kwarto. Ngunit, sa sandaling magliyab ang apoy, dumaan ang isang simoy mula sa bundok. Ito ang nagdulot sa apoy na kakaligayab pa lang ay mag-alingaw at ang anino ni Wang Lin ay nagumiba. Nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin habang nakatingin sa kumikislap na apoy. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan at kumislap ang kanyang mga mata. Pumailan lang ang hangin at nagbago ang apoy. Ang pagbabago nito ay hindi mahulaan sa hangin, kaya't imposibleng matukoy kung ano ang orihinal nitong anyo, naiintindihan ko na. Ang all-seer ay katulad ng ailawang ito.
Ang dahilan kung bakit pakiramdam ko na siya ay ibang tao tuwing nakikita ko siya ay dahil palagi siyang nagbabago. Parang ang isang tao ay may libu-libong mga avatar at lahat ng iyon ay nasa parehong katawan. Nagsasalikop sila sa bawat sandali, kaya't ito ang dahilan kung bakit ang All-Seer ay nagbibigay sa akin ng ganoong hindi mahulaan na pakiramdam. Tumingin si Wang Lin sa kumikislap na ilaw at ang kanyang ekspresyon ay magaan at madilim. Gayunpaman, ang kaliwanagan ay pumuno sa kanyang mga mata. Kabanata 960. Unang pagkakita sa Source Origin. Ang apoy ay gumalaw kasabay ng hangin, katulad ng paraan kung paano pinapagalaw ng hangin ang mga halaman, na nagiging sanhi ng pagkakita na parang gumagalaw ang bundok, ngunit sa totoo lang, nag-isip si Wang Lin. Sa totoo lang, hindi gumalaw ang bundok, hindi gumalaw ang apoy, ang gumalaw ay ang hangin. Ibinangon ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at biglang nagsara ang lahat ng bintana. Pagkatapos ay block ang hangin mula sa labas, wala nang pumasok na hangin sa kwarto. Walang hangin, ang apoy ay huminahon mula sa malupit nitong pagsik. Gayunpaman, ito ay dahan-daang nanginginig mula sa pagkaubos ng langis. Nag-akma si Wang Lin na kunin ang apoy. Bago ang liwanag ng apoy, ang kanyang mukha ay kumikislap ng maliwanag at madilim, na naglalantad ng bahagyang kalungkutan. May mali. Huminto na ang hangin pero ang apoy ay patuloy pa ring gumagalaw. Sa sandaling ito, bagamat hindi alam ni Wang Lin, ang kanyang kalagayan ay kahalintulad ng sa pagtukoy ng Dao, ngunit sa halip na tukuyin ang kanyang sariling Dao, tinutukoy niya ang Dao ng All-Seer. Matagal na niyang kilala ang All-Seer. Noon, dahil sa mababang antas ng pagpapalawak ni Wang Lin, hindi niya nakikita ang mga pagbabago sa katawan ng All-Seer. Ngunit ngayon, bahagya niyang nakikita ang ilang mga palatandaan. Napakaraming lihim ang bumabalot sa All-Seer. Ang pinakamalaki niyang kinatatakutan sa kanya ay hindi niya kayang hulaan kung ano ang pumapasok sa isipan ng kabilang partido. Ang All-Seer ay parang apoy na palaging nagbabago, kahit na iniiwasan ko ang hangin, imposibleng makita ang orihinal na itsura nito. Nagkunot ang noo ni Wang Lin, at ang tingin niya ay patuloy na nakatutok sa apoy. Bumangon ang oras. Hindi na mamulian, 3:00 na ng umaga. Ang kalangitan sa labas ay ganap na madilim, at habang ang hangin ay humihip sa bintana, naririnig ang kaluskos ng papel. Ang tunog na ito ay malinaw sa tahimik na gabing ito. Gumagalaw ang hangin, gumagalaw ang bundok, gumagalaw ang apoy, inangat ni Wang Lin ang kanyang ulo at naglakad ng isang hakbang. Nawala siya sa kwarto at muling lumitaw sa kalangitan ng gabi. Sa ilalim niya ay ang bundok purple ng Heavenly Fate Sect. Mabilis ang hangin sa gabing ito, at puno ng ulap ang kalangitan. Hindi gaanong nakapasok na liwanag ng buwan sa lupa mula sa mga ulap, kaya't ang lahat ng nasa harapan niya ay napakadilim. Habang siya'y nag-iisip, itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at dahan-daang hinagod ito. Nagkaroon ng isang bakas na batas habang pinag-iisipan ni Wang Lin ang Summon the Rain. Ang hangin ay humampit sa kalangitan na tinatakpan ng madilim na ulap. Ang mga ulap na tila naglalaman ng ulan ay naglaho at sumak ang maliwanag na liwanag ng buwan sa lupa ng walang hadlang. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang anino ang lumitaw sa ilalim ng bundok purple. Ang hangin ay humihip, pinapalipat ang mga halaman sa bundok, at naririnig ang mga kaluskos ng mga ito. Habang tinitingnan ng bundok at ang malaking anino, bagamat ang mga halaman sa bundok ay gumagalaw, hindi masyadong nagbago ang anino. Hinding-hindi gumagalaw ang bundok. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumikislap ng maliwanag. Para bang may isang bagay na pumutok sa kanyang isipan, at napuno ng kaliwanagan ang kanyang mga mata. Para bang nakuha na niya ang isang pahiwatig. Ang hangin ay pamatak lang sa ibabaw, ngunit ang bundok ay parang gumagalaw, ngunit sa totoo lang, ang puso ko ang gumalaw. Ang puso ko ang gumalaw, kaya't ang bundok ay gumalaw. Ang Kailanman ay pumasok sa mga mata ni Wang Lin at pagkatapos ay bumalik siya sa kwarto. Tinitingnan ng apoy, dahan-daang hamupa ang kanyang hininga hanggang sa parang wala na siyang buhay. Kung may ibang tao dito at nakita ito, hindi nila mararamdaman ng kaunting pagbabago. Ang apoy ay patuloy na nanginginig at kumakaluskos. Ngunit sa sandaling ito, ang apoy na ito ay parang isang malupit na alon na gumagalaw sa iba't ibang paraan. Dahan-dahan itong hamina hanggang sa ito'y tumigil, na parang ginamitan ng stop spell. Sa sandaling ito, nayanig ang isipan ni Wang Lin. Puno siya ng hindi pagkakaunawa, parang nahanap niya na ang nakita niya ay hindi kapanipaniwala. Ang pinagmumula ng enerhiya ay damaloy sa bawat parte ng kanyang katawan na hindi niya kinokontrol, at narinig ang tunog ng isang bagay na sumabog mula sa kanyang katawan. Parang isang mortal na martial artist na binuksan ng lahat ng kanilang mga meridyan. Habang ang pinagmumula ng enerhiya ay umiikot ng mabilis, ang pangatlong mata ni Wang Lin ay tahimik na bumukas at isang puwang ang nagbukas. Gayunpaman, walang pulang ilaw na lumabas. Sa halip, parang kumukuha ito ng isang bagay. Dahil dito, ang pinagmumula ng enerhiya sa loob ng katawan ni Wang Lin ay umiikot ng mas mabilis.
Ang bilis na ito ay umabot na sa isang hindi maipaliwanag na bilis, ngunit hindi naramdaman ni Wang Lin ang sakit. Ang kasalukuyang siya ay parang nabigla habang tinitingnan ang apoy. Ang pananampalataya sa kanyang mga mata ay umabot sa pinakamataas. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang nakita niya ay hindi na ang apoy ng kandila, kundi isang napakahinang apoy. Ang apoy na ito ay nilikha ni Wang Lin dati. Kung ito lang, hindi sana siya sobrang nagulat. Gayunpaman, bagamat parang huminto ang apoy, ito ay patuloy pa ring gumagalaw. Ang ganitong uri ng galaw ay isang uri ng pagbaliktad. Para bang may isang puwersa sa paligid ng apoy na mabilis itong pinapalakas sa paraang hindi na naiintindihan ni Wang Lin. Maaring hindi eksakto na sinasabi na ito ay nagsasanhi ng pagkakawala. Parang ang apoy ay lumalaki ng lumalaki. Sa huli, nakita ni Wang Lin ang lihim sa loob ng apoy pagkatapos nitong mag-magnify ng maraming beses. Ang mga ito ay maliliit na elemento. Ang mga elementong ito ay dumadaan sa isa't isa at nagsasapantaha sa isang partikular na paraan. Bawat pagkatalo ay naglalabas ng init. Sa isang sulyap, magulo ang mga elementong ito, ngunit iba sa pananaw ni Wang Lin. Kung paano sila gumagalaw o nagsasalpukan, lahat ng ito ay naglalaman ng isang uri ng batas. Ito ay batas, ang batas ng apoy, mula simula hanggang dulo, hindi kumurap si Wang Lin. Nakatutok ang kanyang mga mata sa apoy at binanggit. Pwede bang pumunta pa tayo ng mas malalim? Nang maisip ni Wang Lin ito, ang mga elementong hindi mabilang ay biglang lumaki. Parang ang apoy na iyon, bigla itong lumaki ng mabilis. Habang patuloy na lumalaki ang mga elemento, mga linya ng ilusyon ang lumilitaw sa paligid nito. Ngunit sa sandaling ito, ang pinagmumula ng enerhiya sa kanyang katawan ay dumagundong. Nakaramdam siya ng matinding sakit sa pagitan ng kanyang mga kilay at siya'y nagising. Ang malamig na pawis ay tumulo mula sa kanyang noo at ang buong kasuotan niya ay basa. Ang kasalukuyang Wang Lin ay ganap na mapotla, at huminga siya ng malalim. Tinitingnan ang kandila at binanggit, ano yun, pwede bang ito'y pinagmumula ng enerhiya? Pwede kong makuha ang batas na yun, ngunit nakita ko lang ang pinagmumula ng enerhiya sa isang sandali, at hindi kinaya ng katawan ko. Nag-isip si Wang Lin sandali bago isinara ang kanyang mga mata at nagsimula mag-ensayo. Ang oras ay dahan-daw ang dumaan. Nawala ang dilim sa labas ng bintana at pinalitan ng liwanag. Pagdating ng bukang liwayway, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata mula sa pagpapractice. Pagkatapos, ang kanyang mga mata na kayang tumagos sa lahat ay nakatingin sa pinto. Pangpito na kapatid, pwede po bang pumasok? Isang malambing na boses ang nagmula mula sa labas ng pavilion.